Noong una kong marinig ang pangalan ng baryo, natawa pa ako. Sapian. Maliit na baryo sa gilid ng burol sa Guimaras. Napapalibutan ng mangga. Tahimik sa umaga. Matamlay sa hapon. At sobrang tahimik sa gabi. Ang katahimikang parang may nakikinig. Napadpad ako roon noong tag-init. May utos ang aking ina. Dalawin ko raw ang matandang kapatid ng lola ko. Si Chasabel. Matagal na siyang biyuda. Matagal na rin siyang hindi umaalis sa baryo. May edad na. Mahina na ang tuhod. At may isang lumang bahay na kahoy na nakatirik sa dulo ng baryo. Doon siya nakatira. Pagdating ko sa Guimaras, sinalubong agad ako ng alat ng dagat. Nasa hangin ang amoy ng lupa. Mainit ang araw. Ngunit may kakaibang lamig sa ilalim ng lilim ng mga puno. Parang hindi karaniwang lilim. Parang may malay. Sumakay ako ng tricycle mula bayan. Habang paakyat kami sa daan na puro lubak, napansin ko ang katahimikan. Walang batang naglalaro sa gilid. Walang nagkukwentuhan sa tapat ng bahay. Walang alagang aso na tahol ng tahol. May mga bahay. May mga tao. Ngunit kakaunti ang gumagalaw. At halos lahat ng makita ko ay tumitingin lamang. Tahimik. Matagal. Parang sinusukat ang aking timbang. Parang inaalam kung gaano ako kabigat buhatin. Nang makarating ako sa tapat ng bahay ni Chasabel, bumaba ako agad. Bitbit ko ang bag ko. May 2 supot ng gamot. May kaunting pagkain. At may sulat mula sa nanay ko. Bumukas ang bintana bago pa ako makatok. Isang matang singkit ang sumilip. Pagkaraan ng ilang segundo, bumukas ang pinto. Naroon si Chasabel. Payat. Maitim ang balat. Mahaba ang buhok na puro uban. At ang kanyang mukha ay parang nililok sa pagod. Ngumiti siya. Ngunit ang ngiti niya ay hindi umabot sa mga mata. Dumating ka rin. Mahina ang boses niya. Magaspang. Parang matagal nang hindi nagsasalita ng mahaba. Niyakap niya ako. Malamig ang balat niya. Hindi preskong malamig. Kundi yung lamig na parang galing sa batong nababad sa ulan. Pumasok ako sa bahay. Mababa ang kisam. May amoy ng lumang kahoy. May halong usok ng langis. At may isang amoy na hindi ko agad nakilala. Matamis. Makapal. Bahagyang bulok. Parang nilagang saging na nakatambak malapit sa bagay na hindi na dapat naroon. Sa sala ay may altar. May kandila. May ilang lumang larawan. At may itim na tela na nakasabit sa isang sulok. Napansin kong maraming dahon ng bayabas at asin na nakakalat sa ilalim ng bintana. May bawang din. Pati isang lumang itak na nakasandal malapit sa pinto. Inisyan ko si Chasabel. Maraming proteksyon dito. Hindi siya umiti pabalik. Dito, kailangan. Iyon lang ang sinabi niya. Bago magdilim, lumabas ako upang maglakad. Gusto kong tignan ang baryo. Makipagkilala sa mga tao. At huminga ng sariwang hangin. Ngunit habang papalayo ako sa bahay, mas lalong bumibigat ang pakiramdam ko. Ang mga puno ng mangga ay malalaki. Makakapal ang dahon. Ang mga sanga ay nagbubuo ng aninong parang mga kamay. Humahaplos sa lupa. Humahaplos sa bakod. Humahaplos sa mga bubong na yero. May nadaanan akong lumang poso. May isang babae roon na nag-igib. Nakatapis siya. Payat. At nakayuko ng husto. Narinig niya ang yabag ko. Tumingin siya. Hindi siyang umiti. Bagong dating ka. Opo. Bisitante ng matanda. Opo. Pinahid niya ang basa niyang kamay sa saya. Tinitigan niya ang mukha ko. Pagkatapos ay pababa niyang tiningnan ang mga binti ko. Ang mga kamay ko. Ang leg ko. Napansin kong napalunok siya. Hindi ko alam kung bakit. Kailan ka alis? Nagulat ako sa tanong. Siguro mga 3 araw pa. Bigla siyang tumingin sa kalsada. Parang may naghihintay na makarinig. Mas mabuti kung bukas. Napangiti ako. Akala ko nagbibiro siya. Hindi pala. Napansin ko ang paninigas ng kanyang panga. Bakit po? Hindi siya sumagot agad. Sa halip ay nilingon niya ang mga puno sa likod ko.
Pagkatapos ay bumulong. Bukas ang simula. Ano po ang simula? Ngunit umalis na siya. Iniwan ang timba. Iniwan ang lubid. At mabilis na pumasok sa kanyang bahay na parang may humahabol. Lumalim ang hapon. Mas dumilim ang mga dahon. Mas kumapal ang hangin. Napansin kong unti-unti nang nagsasara ang mga bintana ng mga bahay. Isa-isa. May tunog ng kahoy. May tunog ng trangka. May tunog ng yabag na nagmamadali. Naramdaman ko ang unang alon ng kaba. Wala pa namang nangyayari. Ngunit ang baryo ay parang nagkukulong sa sarili nito. Parang may inaabangang unos. Pero wala namang ulap. Pagbalik ko sa bahay ni Jezabel, nakasara na ang pinto. Kumatok ako ng 3 beses. May kaluskos sa loob. Maya-maya ay bumukas ang pinto ng kaunti. Pinasok niya ako agad. Saka muling isinara. Nilagyan niya ng trangka. Isinuksok ang itak sa gilid. At saka lamang siya huminga ng malalim. Saan ka nagpunta? Naglakad-lakad lang. May kumausap ba sa'yo? Opo. Anong sinabi? Umalis daw ako bukas. Napatigil si Jezabel. Dahan-dahan siyang naupo sa bangkito. Pinisil niya ang tuhod niya. At saka tumingin sa altar. Dapat kaninang umaga ka dumating. Bakit po? Hindi dapat naabutan ng takip silim ang hindi pa kinikilala. Hindi ko agad naintindihan. Umupo ako sa harap niya. Tia, ano ba talaga ang meron dito? Hindi siya sumagot agad. Nilagyan niya ng langis ang isang lampara. Sinindihan. Biglang gumalaw ang mga anino sa dingding. Mahahaba. Liko-liko. Para bang may ibang tao sa bahay. Pagkaraan ay nagsalita siya. May pista rito. Napangiti ako ng bahagya. Akala ko iyon na ang paliwanag. Fiesta pala. Hindi rin siya ngumiti. Fiesta ng mga patay. Tumahimik ako. Akala ko relihiyosong tradisyon. Baka parang undas. Baka paggunita sa mga ninuno. Ngunit iba ang tono niya. Hindi alaala. Hindi paggalang. Kundi babala. Tuwing 3 gabi ng tag-init. Anong ginagawa nila? Hindi tao ang nagdiriwang. Naramdaman ko ang unti-unting panlalamig ng batok ko. Sa labas, dumaan ang hangin. Umitnit ang bubong. May nahulog na tuyong dahon sa sahig ng balkonahe. Tumayo si Jezabel. Tinabihan niya ang altar. Hinaplos ang isang lumang litrato ng lalaki. Matanda. Maputi ang buhok. Mabagsik ang tingin. Lolo mo sa tuhod. Siya ang huling tanod na nakakita. Nang alin po? Nang handaan. Napanganga ako. Naramdaman kong gusto ko nang tumawa. Hindi dahil nakakatawa. Kundi dahil minsan, kapag natatakot ang tao, naiisip niyang gawing biro ang lahat. Ngunit may pumigil sa akin. Ang mga mata ni Jezabel. Hindi iyon mata ng taong nagkukwento lamang. Mata iyon ng taong matagal nang hindi nakakatulog ng maayos. Kwento lang ba ito? Hindi siya sumagot. Lumapit siya sa isang bowl. Binuksan niya. May lumang tela. May rosaryo. May mga papel. At may isang pirasong buto. Mahaba. Manipis. Parang buto ng daliri. Binalot iyon sa pulang tela. Natagpuan ito sa plato. Nanigas ako. Anong plato? Sa gitna ng handaan. Humigpit ang hawak ko sa tuhod ko. Biglang lumakas ang tunog ng kuliglig sa labas. Parang sumigaw ang buong bakuran. Parang sabay-sabay. Parang hudyat. Inilapag ni Jezabel ang buto sa tabi ng lampara. Makinig ka. At huwag mo akong pipigilan. Kasi kapag nagsimula na akong magsalita nito, kailangan mong marinig hanggang dulo. Tumango ako. Pinunasan ko ang pawis sa palad ko. Mainit ang gabi. Ngunit malamig ang pakiramdam sa loob ng bahay. Noong kabataan daw ni Jezabel, normal pa ang lahat. May mga nagsasaka. May mga nangingisda. May mga bata na tumatakbo sa daan. May mga kantahan sa plaza kapag piyesta. May mga sabong sa madaling araw. At may mga patay na inililibing ng tahimik sa maliit na sementeryo sa likod ng kapilya.
Hanggang sa dumating ang taon ng tagtuyot. Walang ulan. Nabiyak ang lupa. Nalanta ang mga tanim. Namayat ang mga kalabaw. At sunod-sunod ang pagkamatay ng matatanda. Sabi ng pari noon, pagsubok lamang daw. Sabi ng mga matatanda, may naistorbo raw sa burol. May lumang punso na giniba upang gawing kalsada. May puno ng balete na pinutol nang hindi humihingi ng paumanhin. At may isang nitso sa sementeryo na hinukay upang kunin ang ginto sa ngipin ng bangkay. 3 lalaki raw ang gumawa noon. Lasing. Maubusan na ng pera. At iniisip na wala namang papansin sa patay. Pagkalipas ng 2 gabi, nawawala ang isa sa kanila. Natagpuan sa bakawan. Baliktad ang katawan. Nakatukod ang 2 paa sa putik. At ang ulo ay nakalubog hanggang leeg. Noong iniahon, wala ng mata. Ang ikalawa ay natagpuan sa loob ng sariling kulungan ng baboy. Patay. Namamaga. At may laslas mula dibdib hanggang puson. Ang ikatlo ay hindi na natagpuan. Ngunit tuwing gabi ng ikatlong tag-init, may boses daw na tumatawag sa kanyang pangalan mula sa sementeryo. Doon nagsimula. Sa unang taon, 2 manok ang nawala sa baryo. Sa ikalawang taon, 4 na kambing. Sa ikatlo, may isang buntis na hindi na nagising. Walang sugat. Walang bakas ng pagpasok. Ngunit tuyong-tuyo ang labi. At halos ubos ang dugo. Mabilis lumaganap ang bulong. Aswang. Hindi isa. Hindi 2. Kundi marami. Galing sa ibang baryo. Galing sa baybayin. Galing sa mga kuweba sa ilalim ng burol. Sabi ng ilan, mga taong nagpalit ng anyo. Sabi ng iba, mga nilalang na sumisingit sa balat ng tao kapag may pista ng kamatayan. Ngunit ang pinaka-nakakatakot na bulong ay ito. Hindi raw sila basta nangangaso. Nagdiriwang sila. May gabi raw na sabay-sabay silang nagtitipon. May handaan. May ilaw. May awit. At sa gitna ng handaan ay hindi baboy. Hindi kambing. Hindi kalabaw. Kundi tao. Natuyo ang lalamunan ko habang nagsasalita si Jezabel. Hindi siya tumitigil. At habang tumatagal, pakiramdam ko ay unti-unti kong naamoy ang isang bagay na hindi dapat naamoy sa gabi. Dugo. Hilaw na laman. At sinunog na buhok. Paano nalaman ng lolo ko sa tuhod mo? Sinundan niya. Bakit niya sinundan? May nawawalang bata noon. Tumahimik ako. Tumikim si Jezabel. Sa labas ay may narinig kaming mahinang tunog. Parang may dumaan sa bubong. Mabagal. Kaliskis. Kuskos. Hindi kami kumibo. Lumipas ang ilang segundo. Walang sumunod na ingay. Nagpatuloy siya. Tanod raw noon ang matanda. Matapang. Hindi naniniwala sa kwento. Naniniwala lamang sa bakas. Sa yabag. Sa talim ng bulok. Noong mawala ang batang si Nardo, sumunod siya sa putikang daan sa likod ng sementeryo. Gabi iyon. Walang buwan. Ang tangi niyang ilaw ay gasera. At ang tangi niyang kasama ay isang aso na puting-puti. Habang tumatagal ang paglalakad niya, mas lumalalim ang amoy. Hindi amoy patay na hayop. Hindi amoy imburnal. Kundi amoy nilagang laman na humalo sa matamis na bulaklak. Ang aso raw ay umungol na ng umungol. Ayaw nang umusad. Ngunit kinalagkad niya. Hanggang marinig nila ang tugtog. Hindi masaya. Hindi malakas. Isang mabagal na hampas. Parang may pinapatugtog na lumang tambol sa ilalim ng lupa. Dumapa siya sa matataas na damo. At mula roon ay nasilayan niya ang isang clearing sa gitna ng mga puno. May mga sulo. May mga mesa. May mga taong nakaputi. May mga babae na mahaba ang buhok. May mga lalaking nakabarong. Parang kasalan. Parang piyesta. Parang ordinaryong handaan. Hanggang sa makita niya ang mga paa. May ilan na pabaliktad. May ilan na nakalutang ng kaunti sa lupa. May isang matandang babae na ang leeg ay umiikot nang hindi gumagalaw ang balikat. At sa gitna ng mahabang mesa ay may isang malaking pinggan. May nakalatag na dahon ng saging. At sa ibabaw niyon ay nakahiga ang batang nawawala. Buhay pa. Nakatali.
Nakabukas ang mga mata. Hindi makasigaw. May nakasuksok na bungkos ng dahon sa bibig. Tumigas ang buong katawan ko. Narinig ko ang sarili kong huminga ng mabigat. Hindi ko napansin na napapalapit na pala ako sa apoy ng lampara. Inurong ko ang tuhod ko. Tumingin si Jezabel sa akin. Ganyan din ang sinabi ng lolo mo sa tuhod mo. Hindi raw siya nakagalaw agad. Hindi dahil sa takot lang. Kundi dahil naamoy niya. Ano po? Ang sabaw. Napikit ako sandali. Ayaw ng isip kong buin ang larawan. Ngunit kusang binubuo ng imahinasyon ang lahat. Mainit na sabaw. Naglulutang na taba. Putol na bawang. At kung ano ang pinakuluan. May malaking palayok sa tabi ng mesa. May kumukulo. May kamay na nakalubog sa sabaw. Hindi ko napigilang masapo ang bibig ko. Umikot ang sikmura ko. Sa labas ay tila mas lumakas ang hangin. May amoy ng nabasang dahon. At ang dating matamis na hindi ko makilala sa bahay ay tila lumakas. Ngayon alam ko na. Hindi iyon simpleng pagkabulok. May halong taba. May halong laman. Tinangka ba niyang sagipin? Ngunit huli na. Ang isa raw sa mga babaeng nakaputi ay biglang huminto sa pag-awit. Unti-unti siyang lumingon sa direksyon ng damuhan. Nakita ng matanda ang mukha nito sa liwanag ng sulo. Kilala niya. Kumare niya. Nagbenta pa ng bibingka sa plaza noong nakaraang linggo. Ngunit ang bibig ay bukas ng lampas sa panga. At sa loob niyon ay may manipis at mahabang dila. Parang maitim na bituka na buhay. Binaligtad ng babae ang ulo niya. Tumingin siya mismo sa damuhan. Ngunit nakapikit. Parang umaamoy lang. Sumikip ang dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit pakiramdam ko ay may malamig na hininga sa likod ng tainga ko. Lumingon ako. Walang tao. Lamang ang dingding. Lamang ang altar. Lamang ang mahinang apoy ng kandila. Sumugod ang lolo mo sa tuhod. Pinatay niya ang gasera. Tumakbo siya ng hawak ang gulok. Tinaga niya ang isa. Tumalsik ang dugo. Ngunit hindi dugo ng tao. Makapal. Itim. Mainit na parang pinakuluan. Napapikit ako. Bigla kong naramdaman ang init sa noo ko. May pawis. Malamig. Mapakla ang lasa sa labi ko. Nakuha ba niya ang bata? Hindi. Naabutan niya lang ang pinggan. May laman na. Hindi na ako nakapagsalita. Tumigil si Jezabel. Ang tanging maririnig ay ang tiktik ng apoy at ang malayong kaluskos ng dahon sa labas. Pagkaraan ng ilang saglit ay nagsalita siya ulit. Pagbalik niya sa baryo, hindi na siya nagsalita ng 3 araw. Noong nagsalita siya, sinabi niya ang nakita niya. Nagdasal ang baryo. Nagsabit ng bawang. Naglagay ng asin sa paligid ng mga bahay. At tuwing dumarating ang 3 gabi ng tag-init, walang lumalabas. Walang nagsisindi ng maraming ilaw. Walang umaawit. Walang umiiyak ng malakas para sa patay. Dahil baka marinig. Dahil baka maimbitahan. Tumingin ako sa pinto. Ngayong gabi ba yon? Bukas pa lamang ang simula. Ngunit ngayong gabi naghahanap na sila. Biglang may kumatok. 3 marahang katok. Tak. 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 Pareho kaming natigilan. Lumaki ang mga mata ni Jezabel. Pinatay niya agad ang lampara. Biglang nilamon kami ng dilim. Ang natira lamang ay ang manipis na liwanag mula sa kandila sa altar. Muling kumatok. 3 beses. Mas mabagal. Mas malapit sa gitna ng pinto. Humigpit ang hawak ni Jezabel sa pulso ko. Napakalamig ng mga daliri niya. Higit pa sa una. May boses ng babae sa labas. Mahina. Magalang. Sabel. Sabel, bukas ka. Humihingi ako ng kaunting asin. Hindi ako huminga. Nararamdaman ko ang tibok ng puso ko sa lalamunan. Tumingin si Jezabel sa akin at umiling ng dahan-dahan. Muling nagsalita ang boses sa labas. Ngayon ay medyo paus. At konting bawang. Walang sumagot. Walang gumalaw. Pagkalipas ng ilang segundo, may marinig na tila paghaplos sa kahoy ng pinto. Mahaba. Dahan-dahan.
Parang kuko. Parang sinusundan ang mga biyak ng tabla. Sabel. Alam kong may tao ka dyan. Muntik na akong mapaatras nang marinig ko ang kasunod. Tawa. Mahina. Babae. Ngunit hindi normal. Parang dalawang boses na sabay. Isa ay matinis. Isa ay malalim. Magkasabay. Magkadikit. Mali. Namamanhid ang binti ko. May pawis na dumadaloy sa likod ko. Ngunit malamig. Pagkatapos ay tumahimik ang labas. Walang yabag na papalayo. Walang huni ng ibon. Wala. Masyadong wala. Maya-maya may dahan-dahang paglangit-ngit mula sa itaas. Sa bubong. Parang may dumaparoon. Parang may gumagapang. Gumulong ang kung anong mabigat mula kaliwa hanggang kanan. Mabagal. Sinusukat ang kisem. Naramdaman kong gumapang ang kilabot mula pa ako hanggang batok. Narinig ko ang marahang pagpitik. Sa tapat ng bintana. Isa. Dalawa. Tatlo. Parang may daliring mahaba ang kuko na tumatama sa kawayan. Tinikman ko ang sariling laway ko. Mapait. May amoy singaw sa loob ng bahay. At saka ko narinig. Ang mahinang amoy sa hangin ay hindi pala guni-guni. Totoo. Papasok sa siwang ng dingding ang amoy. Matamis. Mainit. Parang karne na bagong hiwa. At may halong mabangong langis ng buhok ng babae. Nasusuka ako. Napatakip ako ng ilong. Biglang kumabog ng malakas ang bubong. Isang bagsak. Sumunod ang isa pa. May gumapang ng mas mabilis. Mula bubong pababa sa likod ng bahay. Mula likod ng bahay patungo sa may silong. Narinig namin ang kaluskos sa ilalim ng sahig. May kung anong kumikiskis sa mga kawayan. May mahinang singhot. Parang aso. Ngunit mas mahaba. Mas basang pakinggan. May dila na humahalik sa ilalim ng sahig. Narinig ko ang sariling ngipin na bahagyang nagkatama. Mahinang kalansing. Pinisil ni Jezabel ang braso ko. Bumulong siya sa tenga ko. Huwag na huwag kang sisilip. Tumango ako. Ngunit may isang bahagi ng isip na gustong malaman. Gustong masiguro kung tao lang. Gustong kumbinsihin ang sarili na may paliwanag. Minsan mas mapanganib ang usisero kaysa sa duwag. Unti-unti akong napaangat. Sumulyap ako sa pagitan ng dalawang tabla malapit sa bintana. Sa una ay dilim lamang. Mga puno. Bakod. Isang bahagi ng poso. At ang kalsadang puro lupa. Pagkatapos ay may gumalaw. Mula sa gilid ng puno ng mangga ay may lumabas na babae. Mahaba ang buhok. Nakaputi. Payat. Nakaharap sa bahay. Hindi ko kita ang mukha dahil nakayuko. Akala ko ordinaryong babae lamang. Hanggang sa mapansin kong ang paa niya ay pabaliktad. Muntik akong mapasigaw. Sinakal ko ang sariling bibig gamit ang palad ko. Hindi pa yon ang pinakamasama. Dahan-dahan niyang iniangat ang ulo niya. Hindi niya inalalayang gumalaw ang leg. Umangat lamang ang ulo. Tumaas. Tumaas pa. Parang hinihila ng sinulid. Naiwan ang katawan sa pwesto. Ang leeg ang humaba. Mahaba. Manipis. Makintab sa liwanag ng buwan na kakasilip lamang sa ulap. At sa dulo niyon ay isang mukha na hindi ko malilimutan. Mata na puti ang buong laman. Bibig na basang-basa. At ngiti na masyadong malapad. Halos mapunit ang pisngi. Tumingin siya mismo sa siwang. Sa akin. Nanlamig ang tiyan ko. Wala akong marinig na tibok ng puso ko sa tindi ng takot. Parang tumigil ang lahat. At saka bumuka ang bibig niya. May umusling mahabang bagay. Noong una akala ko dila. Ngunit gumalaw iyon ng hiwalay. Parang makapal na uod. Maitim. Basa. At may pulang dulo. Bigla akong hinila ni Jezabel pababa. Tumama ang siko ko sa sahig. Sumakit. Ngunit hindi ako nakadaing. Tinakpan niya ang bibig ko. Sa labas ay may mahinang hagikik. Marami. Hindi isa. Hindi dalawa. Marami. Nagmumula sa iba-ibang direksyon. Sa bubong.
Sa likod. Sa ilalim. Sa puno. Sa tapat ng bintana. Parang may mga bisitang dumating. Parang nag-aabang lamang ng hudyat. Makalipas ang ilang sandali, unti-unti silang lumayo. Hindi agad. Mabagal. Ayaw talagang umalis. Parang sinisipsip muna ang amoy ng bahay. Parang tinatandaan ang laman nito. Kinabukasan, hindi ako agad nakaalis. Maaga akong nagising sa tunog ng manok. Akala ko tapos na ang kaba. Ngunit mas matindi ang umaga. Dahil sa liwanag, mas madaling maniwalang totoo ang lahat. At sa liwanag din nakita ko ang mga baka sa labas. May marka ng paa sa lupa. Hindi tao. Mahahaba ang daliri. Masyadong malayo ang pagitan. At may mga guhit na parang may kinaskas na matulis sa pinto. Sa ilalim ng bintana ay may malagkit na laway. Mabaho. Matamis. At dinadapuan na ng maliliit na langaw. Hindi ako kumain ng maayos sa almusal. Pinilit ko ang kanin. Pinilit ko ang tuyo. Ngunit bawat subo ay parang may kasamang amoy ng gabi. Tumingin si Jezabel sa akin. Umalis ka na. Opo. Bumaba ka sa bayan bago lumubog ang araw. Tiya, sasama ka na. Umiling siya. Dito na ako. Hindi kita maiiwan dito. Dito ako binigyan ng bilin. Kaninong bilin? Ng mga nauna. Hindi ko na siya napilit. Lumabas ako ng bahay tanghali. Plano kong sumakay agad ng tricycle. Ngunit pagdating ko sa kanto ng baryo, wala ni isa. Walang tricycle. Walang jeep. Walang tao. Lamang ang init ng araw at ang amoy ng hinog na mangga. May ilang bata sa malayo. Ngunit pinapasok agad ng kanilang mga ina. May isang matandang lalaki na nakaupo sa lilim. Hawak ang tungkod. Tinawag ko siya. Manong, may masasakyan po ba papuntang bayan? Matagal niya akong tinitigan. Pagkatapos ay nagsalita. Wala ngayon. Bakit po? Walang bumabiyahe kapag araw ng paghahanda. Nanikip ang lalamunan ko. Ano po ang paghahanda? Hindi siya sumagot. Sa halip ay dumura siya sa lupa. At gumawa ng maliit na krus gamit ang dulo ng tungkod. Makinig ka sa matanda mong kasama. Kapag sinabi niyang huwag lumabas mamaya, huwag kang lalabas. Kapag may tumawag sa pangalan mo, huwag mong sasagutin. Kapag may kumatok na pamilyar ang boses, huwag mong pagbubuksan. Kapag may umiyak na sanggol sa ilalim ng bahay, huwag kang titingin. Biglang nagkiskisan ang mga dahon sa itaas namin kahit halos walang hangin. Bumaba ang isang hinog na mangga. Bumagsak sa lupa. Pumutok. Lumusot ang langaw sa dilaw na laman. Tumayo ang matanda. Pinakamahalaga sa lahat. Huwag kang aakyat sa bubong ng takot. Hindi ko agad naintindihan ang huling sinabi niya. Ngunit napako iyon sa isip ko. Bumalik ako sa bahay na mabigat ang paa. Mas tahimik ang baryo kaysa kahapon. May ilang babae na nagwawalis ng bakuran. Ngunit walang nagsasalita. May usok ng nilulutong pagkain. Ngunit walang amoy ng saya. Hindi ito paghahanda sa pista ng tao. Ito ay paghahanda ng mga taong ayaw mapansin ng ibang nagdiriwang. Pagdating ko kay Jezabel, abala siya. Nagdidikit siya ng dahon ng palma at asin sa mga siwang. May nilalaga siyang kung ano sa maliit na palayo. Mapait ang amoy. May dahon ng lagundi. May tanglad. May kung anong mapaklang usok na pumapaso sa ilong. Anong oras nagsisimula? Pagpatak ng unang dilim. Paano matatapos? Kapag may tinanggap na alay. Napatitig ako sa kanya. Anong alay? Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Tao. Hindi ako nakasagot. Ang tanging marinig ay ang pagkulo ng palayok at ang mahinang paglangit-ngit ng sahig habang gumagalaw siya. Huwag kang matakot agad. Hindi sila basta makakapasok. Basta may araw. Basta buwang asin. Basta hindi sila pinapapasok. Paano kung sirain nila ang bahay? Sinusubukan nila. Ngunit mas gusto nilang imbitahin. Mas gusto nila ang kusang loob. Mas matamis para sa kanila. Ang araw ay gumapang pababa na parang pagod. Naging kulay ginto ang mga puno. Naging kulay dugo ang kalangitan sa kanluran.
At habang papalapit ang dapit hapon, unti-unting bumababa ang tunog ng baryo. Parang may kamay na pumipihit sa leeg ng lahat ng bagay. Humina ang kuliglig. Humina ang ibon. Humina ang tao. Hanggang marinig ko ang isang tunog na ayaw kong marinig. Tambol. Mahina sa una. Mula sa malayo. Isang kabag na tunog. Buhol. 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 Hindi masigla. Hindi masaya. Parang tibok ng pusong may sakit. Naririnig mo na. Mahina ang sabi ni Jezabel. Opo. Galing saan? Sa likod ng sementeryo. Paglubog ng araw, sinindihan namin ang isang lampara. Hindi pwede ang marami. Sabi ni Jezabel, ang sobrang liwanag ay parang bandila. Sa altar ay may kandila para sa mga nauna. Sa ilalim ng mesa ay may asin. Sa bintana ay may dahon ng bayabas. Sa pinto ay may krus na gawa sa itim na uling. Umupo kami sa sahig. Nasa tabi ko ang itak. Nasa kandungan niya ang rosaryo. At sa paligid ng bahay ay nagsimulang gumalaw ang gabi. Unang dumating ang amoy. Matamis. Bulaklak. Ngunit sa ilalim nito ay may alat. May bakal. May sariwang hiwa. Sumunod ang tugtog. Mas malinaw na. May tambol. May mahinang kampana. At may tila boses ng mga taong umaawit na walang salita. Humihimig lamang. Pataas. Pababa. Pataas. Parang lumulunok at nagdarasal ng sabay. Gaano sila karami? Depende sa namatay. Anong ibig mong sabihin? Kapag marami ang namatay sa baryo sa loob ng isang taon, mas malaki ang handaan. Tumingin ako sa kanya. Marami bang namatay ngayon? Hindi siya sumagot agad. Inabot niya ang rosaryo niya. Mas humigpit ang hawak. 6. Napatigil ako. 6 na matanda. 2 sanggol. Isang lalaking nalunod. Isang babae sa panganganak. Lumamig ang sikmura ko. Parang maiyelo sa loob ng bituka ko. Ibig sabihin may pista. Hindi kwento lamang. May dahilan ng pagtitipon. Biglang may marinig na sigaw sa malayo. Babae. Maikli. Pinutol agad. Tumayo ako. Pinigilan ako ni Jezabel. Hindi sa atin yon. Ngunit ang dugo ko ay biglang bumilis. May kasunod na tahol ng aso. Pagkatapos ay iyak. Pagkatapos ay wala na. Walang tumakbo sa daan. Walang sumaklolo. Walang nagsindi ng ilaw sa ibang bahay. Mas lalong lumalim ang katahimikan. Tila lumayo ang baryo sa amin. Tila kami na lamang ang natira sa mundo. At saka may dumaan sa tapat ng bahay. Anino? Marami. Hindi sila tumigil. Nakatanaw lamang ako sa siwang ng dingding ng hindi diretsong sumisilip. May nakita akong paanan ng saya. May itim na pantalon. May batang paa na hubad. May tungkod. May sakong. Parang prosesyon. Ngunit walang dasal. Walang santo. Walang pari. Tanging amoy at tugtog. At ang isang mahinang kalansing na parang mga kutsara at plato. Sa bawat dadaan, mas lumalakas ang pagngangalit ng aking tiyan. Hindi sa gutom. Kundi sa kaba. Maya-maya ay may huminto sa tapat ng pinto. Isang mahinang paghinga. 1. 2. 3. Parang iniinom ang amoy sa siwang. May boses ng lalaki. Mababa. Pamilyar. Apo. Nanigas ako. Boses iyon ng aking ama. Patay na ang ama ko noong bata pa ako. Namatay siya sa aksidente sa bangka. Ngunit kilala ko ang boses na yon dahil araw-araw ko iyong naririnig noon sa lumang kaset ng nanay ko. Apo, buksan mo. Mainit ang pagkain. Naramdaman kong tumayo ang balahibo ko sa braso. Napausog ako palapit sa pinto nang hindi ko namamalayan. Hinawakan ni Jezabel ang leg ko. Mariin. Hindi mo ama yan. Tumulo ang luha ko nang hindi ko inaasahan. Hindi dahil naniwala ako. Kundi dahil ang boses ay eksaktong-eksakto. May lambing. May garalgal. May paraan ng pagbigkas ng pangalan ko. Muli siyang nagsalita sa labas.
Anak, mabigat ang dala ko. Buksan mo ako. Sumunod ang tunog ng mga plato na magkakadikit. May kumakalansing. May sabaw na tila sumasayad sa gilid ng mangkok. At sa gitna ng lahat ay may amoy. Sinigang. Paborito ng ama ko. Asim ng sampalok. Mainit na singaw. At sa ilalim niyon, isang bagay na mali. Napakaliit na amoy ng nabubulok na kuko. Napakaliit na amoy ng maruming buhok na sinunog. Napakaliit ngunit sapat para malaman mong hindi iyon pagkain ng tao. Kinagat ko ang dila ko upang huwag gumalaw. Nalalasahan ko ang dugo ko. Maalat. Mainit. Totoo. Mas totoo kaysa boses sa labas. Unti-unting nawala ang boses ng ama ko. Ngunit hindi tuluyang umalis ang nasa pinto. Naroon lamang. Nagpapahinga. Naghihintay. Parang alam niyang mapapagod din kami. Parang alam niyang may pagkakamali rin ang kamay. Lumipas ang hindi ko masabing oras. Maaaring minuto. Maaaring isang buong gabi. Sa ganitong takot, nawawala ang kahulugan ng oras. Biglang huminto ang tambol. Lalong lumakas ang katahimikan. At mula sa malayo ay may sabay-sabay na boses. Nag-aawitan. Ngunit hindi ko maintindihan ang salita. Hindi ito Hiligaynon. Hindi ito Tagalog. Hindi rin anumang dasal na alam ko. Ang tunog ay parang may mga basang dila na kumakaskas sa ngalangala. Parang mga pangalang nilulunok at isinusuka. Tumindig si Jezabel. Malapit na ang pagsalo. Ano yon? Kapag kumakain na sila. At para bang sumagot ang gabi, may pumailan lang na amoy na halos ikasuka ko. Mainit na taba. Inihaw na laman. At sariwang dugo. Hindi ko na napigilan. Napadukdok ako sa sahig at sumuka sa gilid ng palayo. Maasim ang lalamunan ko. Mainit ang mata ko. Nanginginig ang buong katawan ko. Pinunasan ni Jezabel ang bibig ko ng basahan. Mahina ang tiyan ng mga bagong dating. Narinig kong lumakas ulit ang awit. Ngayon ay may halong minunguya. May butong na babali. May sabaw na hinihigop. May tunog ng mga bibig na masyadong marami. Sa bawat higop nila, parang may humihigop din sa loob ng tenga ko. Napansin kong may tumutulong likido mula sa siwang sa may itaas ng bintana. Noong una ay inakala kong tubig ulan. Ngunit wala namang ulan. Tinapatan ko ng liwanag. Pula. Makapal. Mabagal bumagsak. Dugo. Napaatras ako. Nakita rin ni Jezabel. Mabilis siyang naghagis ng asin sa dingding. Biglang may sumirit na tunog sa labas. Parang nasunog ang balat. May sumigaw. Hindi tao ang tunog. Hindi hayop. Parang batang babae at matandang lalaki na pinagsama. May galit. May gutom. At mula sa bubong ay may nagkakaskasang kuko. Mabilis. Galit na. Nasagi nila ang bubong. Mahinang sabi ni Jezabel. Akyat sila. Naalala ko ang sinabi ng matanda sa kanto. Huwag kang aakyat sa bubong ng takot. Hindi ko noon naunawaan. Ngayon naunawaan ko. Kapag sinira nila ang bubong, maaaring ang unang likas na gawin ng tao ay umakyat upang ayusin. At doon ka nila kukunin. Mula sa taas. Mula sa mismong dilim na hindi mo nasanay tingnan. Tumama ang isang malakas na bagay sa bubong. Umuga ang buong bahay. Nahulog ang alikabok sa kisam. May maliliit na piraso ng tuyong dahon na bumagsak sa balikat ko. Isa pa. Mas malakas. May nabiyak na kawayan. Napatayo ako. Hawak ang itak. Sumigaw si Jezabel. Baba. Sumunod ako. Dumapa kami pareho sa tabi ng altar. At saka nangyari ang tunog na pinakakinatakutan ko sa buhay ko. May kung anong tumusok mula sa kisam. Isang mahabang itim na bagay. Basa. Makintab. Gumagalaw. Dila. Dumungaw ito mula sa butas ng bubong at sumayaw sa hangin. Humahalik. Umikot. Umiindak. Umaamoy. Napaatras ako sa sobrang sindak. Kasunod nito ay dalawa pa. Tatlo. Mga dilang mahahaba na sinisilip ang loob ng bahay. Hinahanap ang init.
Hinahanap ang dugo. Hinahanap ang takot. Ang isa ay umabot sa gilid ng lampara. Hinaplos ang apoy. Hindi nasunog. Sa halip ay tila lalo pang kumintab. At narinig ko ang marahang hagikik mula sa bubong. Boses ng mga babae. Boses ng mga bata. Boses ng kung anumang gumagapang sa ibabaw natin. Mabilis na tumayo si Jezabel. Binuhos niya ang kumukulong mapait na halo sa sahig sa gitna ng bahay. Umakyat ang usok. Masangsang. Napapikit ako sa hapdi ng mata. Nang dumikit ang usok sa mga dilang nakasabit mula sa kisam, bigla silang kumislot. May sumigaw sa taas. Sunod-sunod. Nagkagulo ang mga yabag sa bubong. May gumulong. May dumulas. May nahulog sa lupa sa labas na may mabigat na lagapak. At sa unang pagkakataon sa gabing iyon, narinig ko ang totoo nilang tunog. Hindi tao. Hindi hayop. Kundi gutom na galit. Parang mga tiyan na sumisigaw. Akala ko atras sila. Hindi pala. Mas lalo silang naggalit. Tumama ang kung anong mabigat sa pinto. Umuga ang trangka. Muli. Mas malakas. May bitak na lumitaw sa isang tabla. Sa siwang na yon, nakita ko ang mata. Maputi. Walang itim. At nakadikit ang pisngi sa pinto na parang malambot na tela. Bumuka ang bibig sa siwang. May mga ngipin na maiksi. Marami. Masyadong marami. Parang sa isda ngunit mas makapal. Papasukin mo kami. Sabay-sabay ang boses. Hindi galing sa iisang lalamunan. Parang maraming bibig ang nagsalita sa iisang bunganga. Isa lang. Isa lang. Tikim lang. Hinampas ko ng itak ang bahaging may bitak. Umurong ang bibig. May tumalsik na maitim na likido sa pinto. Umalinggaw ang hiyaw sa labas. At biglang tumahimik. Masyadong tahimik. Mas nakakatakot kaysa ingay. Bakit tumigil? Mahina kong tanong. Hindi sumagot si Jezabel. Nakatitig lamang siya sa sahig. Sinundan ko ang tingin niya. May tumutulo mula sa pagitan ng mga tabla ng sahig. Dugo rin. Ngunit sariwa. At may kasama itong maliliit na piraso na maputla. Parang balat. Parang kuko. Parang may kumalabog sa ilalim ng bahay. May umungol. May mahinang iyak ng sanggol. Mabagal. Mahina. Basa ang tunog. Nagtayuan ang balahibo ko. Hindi ordinaryong iyak. Ang tunog ay hindi humihinga sa tamang puwang. Ang bawat hikbi ay parang ginagaya lamang. Parang may nakinig sa tunay na sanggol noon at inulit ang tunog mula sa sirang lalamunan. Tiya. Huwag. Ano yon? Huwag kang magsalita. Ngunit lalo pang lumakas ang iyak. Tila gumagapang sa ilalim namin. Mula kusina patungo sa ilalim ng sala. Mula ilalim ng sala patungo sa tapat ng altar. At saka may marahang katok mula sa ilalim ng sahig. 3 beses. Tak. 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 Sumunod ang boses. Mahina. Boses ng aking ina. Anak. Buksan mo ako. Napahagulhol ako sa sobrang bigat ng pakiramdam sa dibdib. Hindi ako naniwala. Ngunit ang katawan ko ay kusang kumikilos sa pagkakakilala. Iyon ang boses ng taong nagpalaki sa akin. Iyon ang boses na gumigising sa akin noong may lagnat ako. Iyon ang boses na kumakanta kapag walang kuryente. Anak, naiipit ako. Ang dilim. Takot ako. Humigpit ang hawak ni Jezabel sa rosaryo. Nagdasal siya ng pabulong. Naramdaman ko ang luha at sipon sa mukha ko. Nakakahiya sana. Ngunit sa gabing iyon, walang lugar ang hiya. Takot lamang. Purong takot. At pagkatapos ng boses ng aking ina, may isa pang boses. Pilyo. Batang lalaki. Hindi ko kilala. Nandito ang ulo. Nanigas ako. Kasunod noon ay tawa. Maraming bata ang tumatawa sa ilalim ng bahay. Nagkikiskisan ang mga ngipin ko. Umatras ako papunta sa altar. Sumandal sa dingding. At sa sandaling iyon, narinig ko mula sa malayo ang pinakamalakas na hampas ng tambol. Isa. Napakalakas.
Parang yumanig ang lupa. Sumunod ang sigawan. Hiyawan ng tuwa. Hiyawan ng gutom. Hiyawan ng pagdiriwang. At sa tapat mismo ng bahay ni Jezabel may huminto. Narinig ko ang yabag. Mabigat. Mabagal. Hindi nagmamadali. Parang isang matandang may dangal. Parang alam niyang siya ang pinakahihintay. Huminto ang lahat ng ibang ingay. Pati ang iyak sa ilalim ng bahay. Pati ang kaluskos sa bubong. Pati ang hagikik sa bintana. Lahat ay tumigil. Bumalik ang amoy. Mas malakas. Matamis na bulaklak. Mainit na dugo. At isang amoy ng lumang kabaong nakakabukas lamang. Pagkatapos ay may anino sa ilalim ng pinto. Mahaba. Nakapirmi. At isang tinig na mabagal magsalita. Babae. Matanda. Mapino. Ngunit may bagay na bulok sa ilalim ng bawat salita. Jezabel. Matagal na kitang hindi nakikita. Nakita kong nanginig si Jezabel. Sa unang pagkakataon, nakita kong natakot siya ng totoo. Hindi iyong simpleng pag-iingat lamang. Kundi takot na may kasamang alaala. Kusang napaatras ang kamay niya. Kilala mo siya? Mahina kong tanong. Tumango siya. Hindi inaalis ang tingin sa pinto. Sino siya? Halos hindi ko marinig ang sagot niya. Ang unang nag-ayos ng handaan. Parang may nagyelong bakal na ipinasok sa bulubod ko. Sa labas, muli siyang nagsalita. Hindi ka namin napili noon. Ngunit matagal ka na naming hinihintay. May marahang tunog ng plato na ibinababa sa sahig sa labas ng pinto. 1, 2, 3. At may amoy ng bagong lutong kanin. Mainit. Mabango. Napaka-normal. Nakakakilabot dahil sa sobrang normal. May dala kami para sa'yo. Para sa bisita mo. Para sa dugo niya. Naramdaman kong bumagal ang paghinga ko. Hindi ko na malayang humahabol na pala ako ng hangin. May kung anong tumulo mula sa ilong ko. Pinunasan ko. Dugo. Kaunting dugo. Napansin yon ni Jezabel. Lumaki ang mga mata niya. Huwag kang gagalaw. Ano? Huwag mong hahayaang tumulo sa sahig. Masyado nang huli. May isang patak na bumagsak sa tabla. Sa mismong pagitan ng aming mga paa. Nang dumikit iyon sa kahoy, sabay-sabay na nag-ingay ang paligid ng bahay. Parang nabaliw ang lahat. May hagikik. May alulong. May pagkalabog. May kumalabog sa ilalim ng sahig na parang may daan-daang kamay na sabay-sabay na umakyat. At ang boses ng matandang babae sa labas ay biglang naging masigla. Ayan. Ayan. Natikman na namin. Bumigay ang isang tabla sa bubong. Bumagsak ang tuyong kawayan. Pumasok ang isang mahabang kamay. Manipis. Maitim. May kuko na parang mga galamay ng pugita, ngunit matutulis ang dulo. Sumunod ang isa pa mula sa ilalim ng sahig. Sinusundot ang pagitan ng tabla. Tumataas. Humahagilap. Napaatras ako. Nabangga ko ang altar. Nalagas ang isang kandila. At sa pagyuko ko upang saluhin yon, may nakita ako sa ilalim ng altar. Hindi ko yon napansin kanina. May maliit na trapdoor. Lumang kahoy. May hawakan. Tumingin ako kay Jezabel. Nakita niya kung ano ang nakita ko. Tumango siya agad. Diyan. Bilis. Sumugod kami sa altar habang nagingit-ngit ang buong bahay. Binuksan niya ang trapdoor. Isang singaw ng malamig at mamasa-masang hangin ang sumalubong sa amin. May hagdan na pababa. Makitid. Madilim. At amoy lupa na matagal nang hindi naabot ng araw. Nauna siyang bumaba. Sumunod ako. Hinilan niya ang trapdoor mula sa loob. Sa taas ay lumalakas ang pagkalabog. May mga kuko nang kumakaska sa mismong ibabaw ng takip. Mabigat ang paghina ko habang bumababa kami. Madulas ang mga baitang. May putik. May lumot. May amoy ng lumang kandila at tuyong dugo. Sa ilalim ay may maliit na silid na yari sa bato at lupa. Nasa gitna ang isang mesa. May mga kandila. May mga lumang santo na walang mata. May isang malaking banga ng asin.
At sa sulok ay may bungkos ng mga butong nakatali sa pulang sinulid. Hindi ako agad nakapagsalita. Sa itaas ay may mga yabag. Marami. At narinig ko ng malinaw ang tinig ng matandang babae sa ibabaw mismo namin. Alam ko ang lagusan. Dati akong dumadaan dyan. Namilog ang mga mata ko. Tumingin ako kay Jezabel. Siya naman ay namumutla. Ngayon ay tunay nang nanginginig ang mga kamay niya. Dahan-dahan siyang lumapit sa pader sa pinakadulo ng silid. Hinaplos niya ang lupa. May inalis siyang tela. May lumitaw na makitid na lagusan. Sobrang sikip. Halos pang isang tao lamang. Saan iyan papunta? Sa likod ng sementeryo. Parang may humampas sa dibdib ko. Sa lahat ng pwede naming takbuhan, doon pa. Ngunit wala ng panahon. Sa itaas ay may tunog ng kahoy na napupunit. May sumisigaw. May tumatawa. May tila malalaking bagay na bumabagsak sa sahig ng bahay. Narinig kong nagkalansing ang mga plato. Narinig kong may hinihigop na sabaw. Narinig kong may mumunguya. Sa loob mismo ng bahay. Nasa loob na sila. At sa unang hakbang ko papasok sa masikip na lagusan sa ilalim ng lupa, habang humahalo sa hininga ko ang amoy ng asin, putik, kandila, at ang papalapit na amoy ng gutom na laman, may narinig akong isang bulong mula sa kabilang dulo ng lagusan. Maaga kayong dumating sa handaan. Nanigas ang buong likod ko. Hindi iyon boses ni Jezabel. Hindi rin iyon mula sa itaas. Mula iyon sa unahan. Sa loob mismo ng lagusan. Huminto si Jezabel sa paghinga. Narinig ko ang marahang pagkaluskos ng kanyang saya habang bahagya siyang umatras. Masikip ang lagusan. Halos dikit ang balikat sa malamig na lupa. Halos sumasayad ang noo sa mababang kisam. Walang lugar para umatras ng mabilis. Walang lugar para tumakbo ng maayos. Sa likod namin ay ang mga nilalang sa bahay. Sa harap namin ay ang boses. Malamig ang hangin sa butas na yon. Mabaho. Amoy putik na hinaluan ng lumang dugo. Amoy kandilang pinatay sa laway. At may mahina ring amoy ng bulaklak. Ang parehong matamis na amoy na nakapaligid sa bahay buong gabi. Tumango si Jezabel. Hindi ko alam kung para sa akin o para sa sarili niya. Pagkatapos ay bumulong siya. Umatras ka lang kapag sinabi ko. Hindi ko na itanong kung bakit. Sa unahan ay muling may gumalaw. Parang may tuhod na dumudulas sa putik. Parang may palad na humahagod sa lupa. At muli ang boses. Mas malinaw na ngayon. Hindi ba kayo gutom? Boses ng matandang babae. Ang unang nag-ayos ng handaan. Ngunit paanong nauna siya sa lagusan? Pumasok ba siya dati? O hindi talaga siya lumalakad sa karaniwang paraan? May mahinang pagaspa sa unahan. Hindi tunog ng damit. Tunog iyon ang balat na kumikiskis sa basang pader. Umatras ang tuhod ko ng kusa. May narinig akong pagbiyak sa itaas. Sa ibabaw ng silid na pinanggalingan namin. Sigaw. Hagik-gik. Kalabog ng mabibigat na paa. Pinupunit na nila ang taguan sa ilalim ng altar. Kapag umatras kami, mahuhuli kami. Kapag umabante kami, maaaring iyon mismo ang gusto ng nasa unahan. Napakaliit ng espasyo para sa pagpili. Ibinigay ni Jezabel sa akin ang rosaryo niya. Mainit iyon. Hindi ko alam kung dahil sa palad niya o sa kaba ko. Pagkatapos ay inilabas niya ang maliit na supot ng asin mula sa baywang niya. Binuksan niya gamit ang ngipin. Dahan-dahan siyang umabante. Lumabas ka. Mahinang sabi niya. Walang sagot agad. May tumulong tubig mula sa kisam ng lagusan. Tumama sa aking pisngi. Malapot. Hindi yon tubig. Hindi ko pinunasan. Ayaw kong malaman sa daliri ko kung ano yon. Maya-maya ay may mahinang tawa. Matapang ka pa rin, Sabel. Matagal na kitang gusto. Biglang nagsaboy si Jezabel ng asin sa unahan. Kasabay noon ay may napakalakas na sigaw. Parang may pinakuluang lalamunan na pinilas. May kumislot sa dilim. May mabilis na bagay na umurong. At sumigaw si Jezabel. Takbo. Hindi na kami gumapang ng maayos. Halos gumulong kami sa makitid na lagusan. Ang mga tuhod ko ay kumakayod sa lupa. Ang mga palad ko ay puno ng putik at malagkit na bagay na ayaw kong isipin.
Sa likod namin ay may paghabol. Hindi marahas. Hindi mabilis. Mas nakakatakot. Parang alam niyang hindi kami makakalayo. Parang nilalasap niya ang pagtakbo namin. Sa bawat sikoko sa lupa, may naamoy akong mas matindi. Bulok na bunga ng mangga. Patay na daga. At sa ilalim niyon ay mainit na singaw ng sariwang laman. Sa unahan ay may manipis na liwanag. Kasing nipis ng hibla. Ngunit sapat para malaman kong may labasan. Bilis. Mahina ngunit matalim ang sabi ni Jezabel. Humampas ang kung anong mahaba sa aking sakong. Malamig. Basa. Buhay. Napahiyaw ako. Hinila ko agad ang paa ko. Ngunit naramdaman ko ang dulas ng bagay na yon sa balat ko. Dila. Mahabang dila. Pumalo ulit sa bukong-bukong ko. Mas malakas. Mas marahas. Humampas ako sa lupa gamit ang itak ng hindi tumitingin. May natamaan akong malambot. May sumirit na mainit na likido sa aking kamay. May sumunod na hiyaw. Umatras ang bagay. At sa unang pagkakataon ay narinig ko ang tunay na bilis ng nasa likod. Biglang bumilis. Wala nang laro. Wala nang pananakot. Galit na. Nagkabungguan ang mga siko namin ni Jezabel sa pagmamadali. Paglabas namin sa dulo ng lagusan, halos sabay kaming bumagsak sa damuhan. Humigop ako ng hangin. Malamig. Maalat. At may amoy ng lumot at nitso. Nasa likod kami ng sementeryo. Tahimik ang mga puntod. Mapuputla sa liwanag ng buwan. May mga krus na baluktot. May mga nitso na may bitak. May mga pangalan na kinain na ng panahon. At sa gitna ng tahimik na sementeryo ay may tunog ng handaan. Malinaw. Napakalinaw. Hindi na yon mula sa malayo. Nasa kabilang panig lamang ng mababang bakod na bato. May tambol. May awitan. May halakhakan. May pinggan. May kutsilyo. At may mga boses na tila nagdarasal habang umunguya. Tumayo si Jezabel. Hinila niya ako sa likod ng malaking puntod na gawa sa semento. Malamig ang lapida sa likod ko. May lumot. May basa. Sa tuktok ng puntod ay may munting rebulto ng anghel na wala ng isang pakpak. Mula roon ay nakita ko ang clearing. At kahit handa na ako sa kwento ni Jezabel, hindi ako handa sa totoong tanawin. May mahabang mesa sa gitna ng mga puno. Natatakpan ng mapuputing tela. May mga kandilang nakasaksak sa mga bungo ng hayop. May mga bandehadong puno ng pagkain. May inihaw. May sabaw. May mga mangkok. May mga nakapatong na puting bulaklak na tila sariwa pa mula sa burol. Paligid sa mesa ang mga bisita. Mga lalaki. Mga babae. Mga bata. Mga matanda. Parang karaniwang pista kung titingnan mula sa malayo. Ngunit habang tumatagal ang tingin, unti-unting lumilitaw ang mali. May babaeng walang anino. May lalaking nakaupo ngunit hindi nakasayad ang puwitan sa bangko. May batang paulit-ulit dinidilaan ang sariling balikat. May matandang nakasuot ng barong ngunit nakabaligtad ang dalawang paa. At sa pinakadulo ng mesa ay may trono. Gawa sa mga ugat ng puno. Doon nakaupo ang matandang babae. Nakaputing saya. Mahaba ang buhok. Napakaputi ng mukha. Parang nilagyan ng harina. Ngunit sa paligid ng bibig ay may manipis na pulang guhit. Parang hindi kayang itago ng balat ang totoong kulay ng gutom. Sa kanyang tabi ay may malaking palayok. Kumukulo. May singaw na kulay maputlang abo. At sa tapat mismo ng palayok ay may kawayan na pinagtalian ng mga pulang tela. Noong una akala ko dekorasyon. Hanggang sa gumalaw ang isa. Tao. Nakagapos. Nakayuko. Mahina ang pagkislot. Muntik akong mapasigaw. Pinigilan ko ang sariling bibig. May tatlong taong nakagapos sa poste ng kawayan. Isang matandang lalaki. Isang binatang babae. At isang bata. Nabubuhay pa. Nanginginig. May dahon na nakasiksik sa bibig ng bata. Namumula ang mga mata sa iyak. Ngunit walang lumalabas na tunog. Naramdaman kong sumakit ang pangako sa higpit ng kagat ko sa sarili kong labi. Tiya. Mahina kong sabi.
May buhay pa. Alam ko. Ano ang gagawin natin? Hindi siya agad sumagot. Tinitigan niya ang handaan na parang may binibilang. Parang may hinahanap. Pagkatapos ay napansin ko ring may mga tao sa gilid ng clearing na nakatayo lamang. Hindi kumakain. Hindi gumagalaw. Nakaitim. Nakatakip ang ulo. Akala ko tagasilbi. Hanggang sa may isa sa kanila ang yumuko upang pulutin ang nalaglag na buto sa lupa. Noong umangat siya, wala siyang mukha. Patag lamang na balat. At sa gitna niyon ay may gumagalaw na bilog. Mata. Isa lang. Lumulutang sa gitna ng walang anyo. Napaurong ako. Nadikit ang likod ko sa basang puntod. Malamig ang semento. Ngunit mas malamig ang panginginig ng laman ko. Sa likod namin ay may marahang kaluskos sa bungad ng lagusan. Ang nasa ilalim ng lupa ay papalabas na. Nasa pagitan kami ng dalawang panganib. Tumigil ang tambol. Tumayo ang matandang babae sa trono. Napakatahimik ng lahat. Maging ang hangin ay tila umurong. Iniangat niya ang isang mangkok. Makinang. Parang pilak. Ngunit sa gilid ay may maitim na mansa. Ngayong gabi. Malinaw ang kanyang boses. Magaan. May aliw. Parang punong abala sa pagsalubong sa mga bisita. Tinanggap tayo ng taon. Nagbigay ang baryo. Nagbigay ang dagat. Nagbigay ang sinapupunan. Naramdaman kong nanikip ang dibdib ko sa huling salita. Ang babaeng nakagapos. Baka siya ang namatay sa panganganak na tinutukoy ni Jezabel. O baka may ibang dinala pa sila. Ang mga nasa mesa ay nagsimula muling humuni. Pataas. Pababa. Parang mga tutubing nasa loob ng lalamunan ng tao. Itinaas ng matandang babae ang mangkok sa ibabaw ng ulo niya. Sa liwanag ng buwan ay nakita ko ang laman. Dugo. Sariwa. May mumunting bula pa sa ibabaw. Mainit pa. Ipinasa niya ang mangkok sa lalaking katabi niya. Matangkad. Mapayat. Nakabarong. At kahit nakaupo lamang siya, halatang hindi pangkaraniwan ang katawan. Masyadong mahaba ang mga braso. Masyadong malalim ang dibdib. At nang yumuko siya upang uminom, naaninag ko ang kanyang mukha. Ang lalaki sa lumang litrato sa altar. Ang lolo ko sa tuhod. Nabitiwan ko ang rosaryo. Tumama iyon sa damo. Mahina lamang. Ngunit sa katahimikan ng sandaling iyon, tila isang kampana ang tunog. Lahat ng ulo sa clearing ay sabay-sabay na pumihit. Hindi patingin sa isa't isa. Hindi dahan-dahan. Sabay-sabay. Direktong sa aming taguan. Tumigil ang paghinga ko. May ilang ulo na higit sa tao ang ikot. May isang batang umikot ang leeg hanggang likod ang mukha. May babaeng humaba ang leeg ng 3 dangkal. May matandang lalaki na biglang tumayo nang hindi ginagamit ang mga tuhod. Tumingin ang lalaking nasa litrato. Ang kamag-anak naming patay na dapat matagal ng alabok. At mumiti siya. Hindi ngiti ng pagkilala. Ngiti ng gutom. Narito pala ang dugo. Mahina ngunit malinaw niyang sabi. Biglang nagkagulo ang paligid. Ang mga nakaitim sa gilid ay mabilis na kumalat. Hindi sila tumakbo. Dumula sila sa lupa na parang itinulak ng hangin. Hinila ako ni Jezabel. Ngayon, tumakbo kami palusong sa pagitan ng mga nitso. Mababa ang damo. Madulas ang lupa. May mga ugat na nakausli. Sa likod namin ay may sigawan. May tawa. May mga yabag na hindi tumatama sa lupa ngunit mabilis pa rin. May hangin sa gilid ng mga tenga ko. Mainit ang hininga ng mga humahabol. Nakaabot kami sa isang lumang mausoleo na yari sa luma at bitak-bitak na bato. Bagsak ang pinto. Maitim ang loob. Pumasok kami agad. Amoy alikabok. Amoy ipis. Amoy lumang kabaong. Sa loob ay may 2 nitso sa magkabilang gilid. May isang altar na sira. At sa pinakalikod ay may maliit na rebulto ng Santo Nino na nadungisan na ng usok. Tinulak ni Jezabel ang nabuwal na pinto upang pansamantalang humarang sa pasukan. Tatagal ba yan? Huwag kang aasa sa kahoy. Lumuhod siya sa harap ng rebulto. May hinugot siyang maliit na bote mula sa dibdib ng damit niya.
Pinahiran niya ng likido ang noo ng rebulto. Biglang umalingasaw ang matapang na amoy. Langis. Halo ng insenso at kung anong mapait na dagta. Sa labas ay may pagdating. Isa. Dalawa. Marami. Naririnig ko ang pag-apak nila sa damuhan sa labas ng mausoleo. Walang nagmamadali. Humihingal ako. Masakit ang lalamunan ko. Parang kiniskis ng buhangin. At sa kanan kong kamay, naramdaman ko ang hapdi sa sakong ko. Napatingin ako. May guhit. Pulang-pula. Kung saan humampas ang dila sa lagusan. Hindi malalim. Ngunit basa. Makinang. Nakita iyon ni Jezabel. Namutla siya lalo. Huwag mong hahayaang dumugo. Naglagay siya agad ng asin sa sugat. Napaigik ako. Parang pinaso ng apoy ang balat ko. Ngunit mas pinaso ako ng reaksyon sa labas. Sa mismong paglagay niya ng asin sa sugat, may sabay-sabay na singhot ang mga nasa labas. Malalim. Masidhi. Parang sabay-sabay nilang inamoy ang usok ng bagong lutong kanin. May boses ng matandang babae. Natikman na siya. Hindi na kayo makapagtatago. Tumulog ang mga kuko sa bato ng pasukan. Kiskis. 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 Mabagal. Masinsin. Parang taong nagsusukat ng laman ng pader bago hiwain. Tumingin ako sa dalawang nicho sa loob. Sa ibabaw ng isa ay nakasulat ang pangalang hindi ko mabasa dahil sa lumot. Sa isa naman ay may sirang salamin na nakadikit pa sa krus. Sa masikip na loob ng mausoleo, bawat tunog sa labas ay parang tumatagos sa ilalim ng balat. May humalakhak na bata. May babaeng umubo at naglabas ng tunog na parang may butong naipit sa lalamunan. May lalaki na humigop ng laway ng matagal. At pagkatapos ay isang bagay ang humampas sa harang na pinto. Napaatras ako. Sunod ang isa pa. May pumutok na lumang kahoy. May mga kuko nang sumisilip sa siwang. Mahahaba. Maitim. Basa ang dulo. Sumigaw si Jezabel ng dasal. Hindi ko alam kung Latin iyon o lumang panalangin ng baryo. Ngunit sa bawat salita niya, bahagyang umaatras ang mga kuko. Bahagya lamang. Sapat para makahinga ng kaunti. Hanggang sa may marinig kaming ibang yabag. Mula sa kaliwa. Mula sa loob mismo ng mausoleo. Unti-unti akong lumingon. Sa una ay wala. Ang dalawang nicho lamang. Ang altar. Ang rebulto. At ang dilim. Pagkatapos ay may marahang paggalaw sa pagitan ng dalawang nicho. May kamay. Maputla. Matigas ang daliri. Humawak sa gilid ng sementadong lapida. Mula roon ay may dahan-dahang umangat na ulo. Patay. Walang duda. Patay ang kulay ng balat. Patay ang pagkakapatong ng buhok. Patay ang mga mata. Ngunit gumalaw. Isang matandang babae. May rosaryo sa leg na natuyuan na ng putik. Bumukas ang kanyang bibig. Maitim ang loob. At mula roon ay lumabas ang isang manipis na ulap ng malamig na hininga. Napaurong ako hanggang tumama ako sa altar. Hindi iyan kanila. Mahina ang sabi ni Jezabel. Ano iyan? Hindi lahat ng bumabangon ay gutom. Hindi ko alam kung mas nakagaan iyon o hindi. Ang matandang bangkay ay tumingin sa amin. Pagkatapos ay tumingin sa pinto. At bigla itong bumuga ng tunog. Parang sipol. Ngunit napakababa. Napakalalim. Umalinggaw iyon sa bato. Sa labas ay biglang tumahimik ang mga aswang. Walang kumiskis. Walang tumawa. Walang huminga. Maya-maya ay narinig ko ang pag-urong ng ilang yabag. Ang bangkay ay muli kaming tiningnan. Dahan-dahan siyang tumuro sa ilalim ng isang nicho. May bitak sa sahig. Halos hindi mapansin. Lumapit si Jezabel. Tinuklap niya ang lumang semento gamit ang dulo ng itak. May lumuwag na bato. Sa ilalim niyon ay may siwang. Mas malalim. Mas makitid. Isa na namang lagusan. Pakiramdam ko ay lulunurin ako ng lupa bago matapos ang gabing iyon. Bakit tayo tinutulungan? Mahina kong tanong sa bangkay. Hindi siya sumagot. Sa halip ay tumingin siya sa akin ng matagal. At saka ko napansin ang mukha niya.
Ang hugis ng panga. Ang bilog ng mata. Ang uka sa noo. May pagkakahawig kay Jezabel. Nay! Pabulong na sabi ni Jezabel. Naramdaman kong lumamig ang buong silid. Ang bangkay ay bahagyang ngumiti. Hindi nakakatakot. Malungkot. Pagkatapos ay marahang umiling. At sa unang pagkakataon ay nagsalita. Hindi pa oras. Boses iyon ng tuyong dahon. Mahina. Gasgas. Ngunit malinaw. Buhay pa ang kinuha. Nasa sabaw ang susunod. Bumuka ang lalamunan ko sa takot. Ang bata sa poste. O ang binatang babae. O ang matandang lalaki. May susunod na ihahain. Narinig naming muli ang yabag sa labas. Pabalik. Mas marami. Mas mabigat. Nahanap na nila ulit kami. Nilinis ni Jezabel ng kamay niya ang siwang sa ilalim ng nicho. Mauna ka. Hindi. Mauna ka. Hindi kita iiwan. Hinampas niya ako sa balikat. Hindi malakas. Ngunit sapat para mapatingin ako sa kanya. Nagbabaga ang mga mata niya sa dilim. Makinig ka. Kapag umabot tayo sa dulo, may lumang kampanaryo sa gilid ng bangin. May lubid doon. Kapag sinabi kong hilahin, hihilahin mo. Anong mangyayari? Basta hihilahin mo. Wala na akong oras para magtanong pa. Pumasok ako sa siwang. Mas makipot ito kaysa una. Halos ipitin ang dibdib ko. Sa likod ko ay narinig kong may bumigay na kahoy sa pasukan ng mausoleo. Sumigaw ang mga nasa labas sa tuwa. May humalakhak. May tumili. May tumawag sa aking pangalan gamit ang boses ng aking ina. Gumapang ako ng mabilis. Ang mga siko ko ay gasgas na. Ang tuhod ko ay basa ng putik at dugo. Sa likod ko ay si Jezabel. At sa mas malayong likod ay ang tunog ng mga humahabol na sumusundot na sa loob ng mausoleo. May mga kuko sa bato. May mga dila sa sahig. May halimuyak ng handaan na pumapasok sa makitid na lagusan. Nagsimulang lumamig ang hangin. May amoy ng dagat. Malapit na ang labasan. Sa wakas ay may nakita akong bukas na espasyo. Lumabas ako sa gilid ng bangin. Napakatarik. Sa ibaba ay itim na dagat. Humahampas ang alon sa bato. Nasa kanan ko ang lumang kampanaryo. Wasak na bato. Kalahati na lamang ang tor. At sa loob nito ay nakabitin ang kalawangin ngunit buo pa ring kampana. May lubid. Makapal. Kupas. Basa sa hamog ng gabi. Lumabas si Jezabel sa lagusan. Halos kasunod niya ang mahahabang daliri na umabot mula sa loob. Tinaga niya iyon ng itak. May sumirit na maitim na likido sa bato. May sumigaw mula sa lagusan. Tayo na. Hinila niya ako patungo sa kampanaryo. Pagpasok namin ay naamoy ko agad ang dumi ng paniki. Mabaho. Matalim. At sa ilalim niyon ay may amoy ng lumang dasal. May mga ukit sa pader. Mga pangalan. Mga krus. Mga petsa. May isang ukit na bago pa ang hitsura kumpara sa iba. Huwag patutugin kung wala pa ang araw. Napabaling ako roon. Nakita rin ni Jezabel. Napapikit siya. Parang may naalala. Sa labas ng kampanaryo ay sunod-sunod nang lumalabas ang mga aswang mula sa lagusan sa gilid ng bangin. Hindi na sila nagtatago sa anyong tao. May ilan pa ring may mukha ng babae o lalaki. Ngunit ang katawan ay malina. May mga likod na baluktot. May mga kamay na sobrang haba. May tiyan na sumasayad sa lupa. May mga bibig sa magkabilang pisngi. May batang nakangiti ngunit hati ang panga hanggang tainga. Sa liwanag ng buwan, kumikislap ang kanilang mga mata na tila walang ilalim. At sa gitna nila ay ang matandang babae. Hindi na siya nagkunwaring marangal. Humaba ang mga daliri niya. Kumapal ang leeg. At ang buhok niya ay tila gumagalaw ng kusa. Parang mga itim na ahas. Wala na kayong mapupuntahan. Ngumiti siya. Nakita ko ang ngipin niyang hindi pang tao. Pantay. Marami. At sa pagitan niyon ay may maliit pang mga ngipin na parang ikalawang hanay. Pinuwesto ako ni Jezabel sa lubid ng kampana. Huwag mo muna. Kailan? Kapag sinabi ko. At kapag naputol ang lubid.
Hilahin mo pa rin. Hindi ko na itanong kung paano. Sa labas ay papalapit sila. Paikot. Dahan-dahan. Hinahayaang maramdaman namin ang kawalan ng pag-asa. May isa sa kanila na may hawak na plato. Pilak. Makinang. At sa ibabaw niyon ay may piraso ng kung ano. Noong una ay akala ko atay ng hayop. Hanggang sa makita ko ang maliit na mga kuko sa dulo. Kamay ng sanggol. Napahawak ako sa bibig ko. Uminit ang sikmura ko. Gusto kong sumuka. Ngunit wala nang mailabas. Bakit niyo ginagawa ito? Sigaw ko. Hindi ko alam kung kanino. Sa matandang babae. Sa lahat. Sa baryo. Sa gabi. Sa kung anumang puwersang nagpapahintulot nito. Huminto siya. Tumingala sa akin. At mumiti na tila natuwa sa tanong. Dahil may mga patay na hindi kontento sa lamig. Dahil may mga buhay na kusang nagbibigay. Dahil ang gutom ay namamana. Naramdaman kong tumingin si Jezabel sa akin. May bagay sa sagot na yon na ayaw ko. Kusang nagbibigay. Sino ang nagbibigay? Mahina kong tanong kay Jezabel. Hindi siya sumagot. Sa halip ay tumayo siya sa pinakabungad ng kampanaryo. Mag-isa. Hawak ang itak. Payat ang katawan. Matanda. Ngunit matatag. Para siyang tuyong puno na matagal nang pinapalo ng bagyo, ngunit ayaw pa ring bumagsak. Ang matandang babae sa labas ay mumiti ng mas malaki. Sabel. Panahon na. Matagal mo na akong pinaghintay. Alam mo ang kapalit. Humigpit ang hawak ko sa lubid. Tumitig si Jezabel sa likod niya. Sa akin. Sa unang pagkakataon, nakita kong may luha sa mata niya. Hindi kita niligtas para sa wala. Nanlaki ang mga mata ko. Ano? Patawarin mo ako. Hindi ko agad naunawaan. Hanggang sa marinig ko ang kasunod na sigaw ng matandang babae. Ang huling dugo ng linya ay sa amin. Parang may ibinagsak na bato sa ulo ko. Linya. Dugo. Lolo sa tuhod. Luma nilang handaan. Baryong hindi umaalis si Jezabel. Baryong palaging may proteksyon. Baryong hindi niya tinalikuran. Hindi dahil binabantayan niya lamang. Kundi dahil may kasunduan. Napaatras ako. Tiya. Ang boses ko ay nanginginig. Ano ang ibig niyang sabihin? Hindi siya tumingin sa akin. Dapat hindi ka dumating. Bakit mo ako pinapunta? Tumahimik siya ng isang hininga. Sapat upang marinig ko ang alon sa ibaba. Sapat upang marinig ko ang mga ngipin ng mga aswang na marahang nagkakatama sa pananabik. Sapat upang marinig ko ang pagkadurog ng isang lumang paniniwala ko sa loob ng dibdib. Hindi ako ang nagpadala ng sulat. Pakiramdam ko ay nawala ang laman ng mga tuhod ko. Ano? May gumaya sa sulat ng nanay mo. Pero nang dumating ka, naisip ko na maaari pa kitang itago. Akala ko kaya ko pa. Akala ko magagawan ko ng paraan. Ngunit naamoy ka na nila. Natakam na sila. Sa labas ay nagtawanan ang mga aswang. Parang alam nilang natuklasan ko na ang totoo. Hindi ako basta bisita. Hindi ako basta nadamay. Ako ang hanap. Ang dugong may kaugnayan sa unang nakakita. Sa unang tumaga. Sa unang tumangging yumukod sa handaan. At marahil sa unang nagkaroon din ng bahid ng sumpa. Umusad ang matandang babae. Isa lang na hakbang. Ngunit tila lumiit ang buong pagitan namin. Isuko mo siya. Sasaya ang baryo. Matatapos ang taggutom. Wala nang kukunin sa mga sanggol. Wala nang mga inang mamamatay. Isang dugo lang. Isang gabi lang. May mga boses sa likod niya na sumasang-ayon. May tumatawa. May bumubulong. May nagdarasal. May nagsasabing gutom na sila. Napatingin ako sa lubid. Napatingin sa kampana. Napatingin kay Jezabel. Kung totoo ang mga salita ng matandang babae, ako ang kapalit ng baryo. Kung totoo, ako ang alay na hinihintay ng taon. Kung totoo, marahil kaya maraming tao sa baryo ang tumitingin sa akin ng ganoon noong dumating ako. Hindi simpleng pag-usisa. Paghihintay. Pag-asa. O awa. Tutoy. Mahina ang tawag sa akin ni Jezabel.
Noon ko lamang narinig ang tawag na yon mula sa kanya. Parang bata pa rin ako sa paningin niya. At kung ibigay ka nila, matatapos ba talaga? Hindi sumagot ang matandang babae agad. Ngumiti lamang siya. At doon ko nalaman ang sagot. Hindi. Hindi matatapos. Hindi kailanman tumitigil ang gutom na nabubuhay sa pagsuko. Magsisimula lamang ulit. Mas malala. Mas malapit. Mas personal. Humigpit ang hawak ko sa lubid. Naramdaman kong nanginginig ang mga hibla ng abaka sa palad ko. Tiya. Kapag hinila ko ito, ano ang mangyayari? Tumitig siya sa kampana sa itaas. May takot sa kanyang mukha. Ngunit may desisyon na rin. Gigising ang mga inilibing nang hindi nila nakuha. Lalong lumamig ang hangin. Sa labas, napansin ng mga aswang ang usapan. Nagkaroon ng kakaibang pagkilos sa hanay nila. May ilan na umurong. May ilan na umisi na tila sabik. At ang matandang babae ay unti-unting tumalim ang tingin. Hindi mo gagawin yon. Mahinahon ang kanyang boses ngayon. Wala nang pakunwari. May utos na. May galit na. Kapag tinawag mo sila, walang pipiliin. Walang kakampi. Walang kaanak. Walang mabubuhay ng payapa. Humigpit ang pangako. Tumingin ako sa sugat sa sakong ko. Sa rosaryo sa kamay ko. Sa itak ni Jezabel. Sa mga matang sabik na sabik sa labas. At sa ibaba ng bangin, ang dagat ay walang pakialam. Tuloy lamang sa paghampas. Tuloy lamang sa pagkunot ng mga alon sa bato. Parang matagal na nitong narinig ang ganitong uri ng sigaw. Biglang sumugod ang isa sa mga batang aswang. Napakabilis. Tuwid sa akin. Hinampas ni Jezabel ng itak. Nahati ang balikat nito. Ngunit sa halip na bumagsak agad, kumapit ito sa kanyang braso gamit ang mga ngiping maliliit. Sumigaw si Jezabel. Tumalsik ang dugo niya sa sahig ng kampanaryo. Sa amoy pa lamang, nagwala ang lahat ng nasa labas. Sabay-sabay silang sumugod. Hilahin mo. Sigaw niya. Ngayon. Hinila ko ang lubid. Sa unang hila, umangat lamang ng bahagya ang kampana. May mabigat na tunog ng bakal na nanlaban sa mahabang pagtulog. Sa ikalawang hila, uminit ang tor. May nahulog na alikabok at guano ng paniki sa buhok ko. Sa ikatlong hila, tumunog ang kampana. Hindi malakas. Ngunit malalim. Napakalalim. Ang tunog ay hindi lamang narinig ng tenga. Naramdaman ko yon sa mga ngipin ko. Sa dibdib ko. Sa sugat sa sakong ko. Sa bituka ko. Sa mismong laman ng gabi. Huminto ang mga aswang. Lahat. Pati ang batang nakakagat sa braso ni Jezabel. Pati ang matandang babae. Pati ang mga gumagapang sa bato. Pati ang mga nasa malayo sa clearing. Isang sandali ng purong paghinto. At pagkatapos ay umalingaw mula sa sementeryo ang unang pagkatok mula sa loob ng mga nicho. Isa. Dalawa. Daan-daan. Parang may buong baryo ng patay na sabay-sabay na humahampas sa kanilang takip. Nanindig ang buhok ko. Muli kong hinila ang lubid. Mas malakas ang ikalawang tunog ng kampana. Sa pagkakataong iyon, may narinig akong pagbitak ng semento. Sa paligid ng sementeryo ay may mga krus na gumalaw. May nitso na bumuka. May mga daliring mapuputla na lumabas sa lupa. May mga butong kamao na pumukpok sa basang putik mula sa ilalim. At mula sa likod ng mga punong mangga, mula sa mga libingang walang pangalan, mula sa mga puntod ng sanggol at sa mga nitso ng mga hindi nabasbasan ng maayos, may mga anyong dahan-dahang tumayo. Hindi sila tumakbo. Hindi sila sumigaw. Mas nakakatakot. Tahimik silang tumayo. Bitbit ang amoy ng basang lupa at lumang kabaong. May ilan na kalahati ang mukha. May ilan na buto na lamang ang panga. May ilan na balot pa sa telang panglibing na dumikit na sa buto. At lahat sila ay tumingin sa iisang direksyon. Sa handaan. Sa mga aswang. Sa mga buhay na gutom. At saka sumigaw ang matandang babae sa unang pagkakataon ng tunog na hindi pino. Hindi maayos. Hindi elegante. Isang tunay na sigaw ng pangamba. Patayin ang tagatugtog. Sabay-sabay silang sumugod muli. Hinila ko ang lubid ng mas mariin.
Nang mas desperado, tumulog ang kampana sa ikatlong pagkakataon. At kasabay noon, sumabog ang sementeryo sa galaw ng mga patay na bumangon upang singilin ang mga taon ng pagkadukot, pagkahukay, paglapastangan, at pagkaing ginawang pista ng mga nilalang na akala nila ay sila lamang ang may karapatang magdiwang sa gabi. At sa mismong sandaling iyon ay may malamig na kamay na humawak sa aking bukong-bukong mula sa ilalim ng sahig ng kampanaryo at marahang bumigkas ng isang pamilyar na tinig. Ako ang tunay mong lolo. Nanigas ang buong katawan ko. Ang kamay sa aking bukong-bukong ay malamig. Hindi malamig na parang hangin ng gabi, kundi malamig na parang batong inilubog sa balon sa loob ng maraming taon. Mabigat ang hawak nito. Matatag. Parang ayaw akong bitawan. Tumingin ako sa ibaba. Mula sa madilim na siwang sa sahig ng kampanaryo ay may mukhang dahan-dahang umaangat. Hindi lubos na naaabot ng liwanag ng buwan. Ngunit sapat upang makita ko ang mga detalye. Matandang lalaki. Payat ang mukha. May hati ang noo. At may isang mata na bahagyang lubog. Kapareho ng lalaki sa lumang litrato. Kapareho ng lalaking nakita ko sa handaan. Ngunit may isang mahalagang kaibahan. Ang nasa handaan ay may gutom sa mukha. Ang nasa ilalim ng sahig ay may lungkot. At galit. Galit na matagal nang nakabaon. Ako ang tunay mong lolo. Muli niyang sabi. Gasgas ang boses. Parang nanggagaling sa dibdib na matagal ng puno ng lupa. Ang nasa mesa ay balat lamang. Ang laman ko ay kinain nila. Sa likod ko ay naririnig ko ang sagupaan. Ang mga aswang at ang mga patay ay nagbanggaan sa gitna ng sementeryo. May butong na babali. May sigaw ng nilalang na nasusunog sa asin. May pagkalas ng litid. May tambol na nahulog at gumulong sa lupa. May mga kandilang natumba. May amoy ng dugo, ng bulok na lupa, ng lumang bangkay, ng sariwang hiwa, ng mga lihim na matagal nang itinatago ng baryo. Ngunit sa gitna ng lahat, ang boses ng matandang nasa sahig ay nanatiling malinaw. Makinig ka. Kapag tumahimik ang kampana, babalik sila. Kapag bumalik sila, hahanapin nila ang dugong buhay. Tumingin ako kay Jezabel. Nasa bungad pa rin siya ng kampanaryo. Duguan ang braso. Mabilis ang paghinga. Ngunit nakatayo pa rin. May isa siyang kamay na nakadiin sa sugat. May isa namang hawak pa rin ang itak. Sa harap niya ay nakahandusay ang batang aswang na humatak sa kanya kanina. Humihina pa ito. Ngunit punit ang leg. Ang dugo nito ay hindi pula. Maitim. Makapal. At may amoy na parang pinakulo ang atay. Tiya. Nanginginig kong tawag. Lumingon siya sa akin. Nakita niya ang matandang umaangat mula sa siwang. Hindi siya napasigaw. Hindi siya umatras. Sa halip ay napaluhod siya. Nandoon ka. Mahinang sabi niya. Hindi iyon takot. Hindi rin gulat lamang. Parang bigat ng mahabang panahon na sa wakas ay bumagsak sa balikat na pagod na. Tumango ang matandang lalaki. Huli na para sa akin. Ngunit hindi pa para sa bata. Naintindihan ko na. Ang lalaking nasa handaan ay hindi ang tunay. Isa lamang siyang ginayang anyo. Isinuksok na balat. Maling pagbalik. Pormang isinuot ng gutom upang dayain ang dugo ng angkan. At ang tunay kong ninuno ay naiwan sa pagitan ng pagkamatay at pagkabaon. Hindi mapakali. Hindi matahimik. Hindi makatawid. Dahil may bahagi ng kanyang laman at pangalan na ginamit sa handaan sa loob ng maraming taon. Tulungan mo ako. Sabi niya sa akin. Ano ang gagawin ko? Sirain mo ang palayok. Buhayin mo ang araw bago sila muling makapwesto. Napatingin ako sa labas. Sa gitna ng clearing ay naroon pa rin ang malaking palayok. Kahit wasak na ang mesa. Kahit nagkakagulo na ang mga aswang at patay. Kahit nagkalat na ang mga pinggan at putol na bahagi ng katawan sa damuhan. Naroon pa rin ang palayok. Kumukulo. Hindi natitigil. Parang iyon ang puso ng handaan. Parang doon humihina ang buong gabi. Hindi ko kayang makalapit. Mahina kong sabi. Hindi mag-isa. Sagot ng matandang lalaki. Pagkatapos ay iniabot niya ang isang bagay mula sa loob ng siwang. Isang lumang pako. Itim.
Makinis. At malamig na malamig. Pako ng kabaong ko. Isaksak mo sa gilid ng palayok. Kapag nabasag ang sisidlan, mawawala ang paanyaya. Ano ang mangyayari sa iba? Tumitig siya sa akin ng matagal. Ang buhay ay mananatiling buhay. Ang patay ay pipiliin ang kanila. Wala nang puwang para sa iba pang tanong. Muling humina ang kampana habang bumibitaw ang lubid sa aking mga kamay. Nagtama ang mga hibla nito sa palad ko. Mainit sa sugat. Mainit sa takot. At mula sa labas ay narinig ko ang mas matinis na sigaw ng matandang babae. Napatingin ako. Sa gitna ng sementeryo ay napalibutan na siya ng 3 bangkay na kalahati ang mukha. Pinilas niya ang isa sa leeg gamit ang mahabang kuko. Ngunit mula sa lupa ay may 2 pang umaangat. Sa kaliwa niya ay ang lalaking ginagaya ang anyo ng aking lolo. Nakikipagbuno ito sa isang bangkay na balot pa ng telang puti. Sa bawat galaw niya ay may bakas ng hindi likas na lakas. Ngunit sa bawat hampas ng kampana ay bahagyang natutuklap ang balat sa kanyang mukha. Sa ilalim niyon ay may maitim na bagay. Walang totoong hugis. Gustong bumalik ni Jezabel sa laban. Nakikita ko sa mata niya. Ngunit tumingin siya sa akin. Sapa ko sa aking kamay. At tumango. Takbo. Ako ang sasalo. Ano ang ibig mong sabihin? Kapag lumingon sila sa iyo, ako ang lalantad. Hindi maaari. Huwag ka nang makipagtalo. Unang beses niya akong tiningnan na parang hindi na ako bata. Parang tao na pwedeng magdala ng huling pasya. Parang may karapatan ng masaktan ng buo. Buong buhay ko itong binantayan. Buong buhay ko itong sinubukang pigilan. Ngayon, tapusin mo. May mga bagay na hindi na dapat tutulan kapag binigay na ng isang matanda ang buong natitirang lakas niya sa isang pangungusap lamang. Humigpit ang hawak ko sa pako. Tumayo ako. Lumabas sa kampanaryo. Agad akong sinampal ng hangin ng gabi. May amoy ng dugo at dagat. May usok ng kandila at nilagang laman. May halakhak na napuputol ng ungol ng mga patay. May mga paang humahampas sa basang lupa. May mga kuko sa bato. May mga ngiping nagsasalpukan. Sa bawat hakbang ko pababa sa damuhan, pakiramdam ko ay lumulubog ako sa panaginip na ayaw matapos. Ngunit totoo ang lahat. Masyadong totoo. Sa kanang bahagi ko ay may isang aswang na nakadapa sa ibabaw ng nitso habang sinasakal siya ng 2 butong kamay mula sa loob ng basag na puntod. Sa kaliwa ay may isang bangkay na walang ibabang panga na kumakagat sa binti ng nilalang na nakasuot ng puting saya. Sa gitna ng kalsada ng sementeryo ay may gumugulong na ulo. Ngumingiti pa rin kahit hiwalay na sa katawan. Hindi ko na piniling kilalanin kung kanino yon. Diretso ako sa palayok. Napansin ako ng isa sa mga nakaitim na tagasilbi. Wala pa rin itong mukha. Ang isang mata sa gitna ng ulo nito ay biglang lumaki. Sumugod ito. Hindi tumatakbo, kundi dumudulas na parang mantika sa sahig. Bago pa ako maabot, may lumundag na figura mula sa gilid. Si Jezabel. Ibinagsak niya ang itak sa leeg ng nilalang. Nahati ito hanggang dibdib. Mula sa hiwa ay walang laman na normal. Tanging maitim na usok at maliliit na ngiping kumakagat sa isa't isa. Narito ako. Sigaw niya sa buong sementeryo. Sa akin kayo tumingin. At tumingin nga sila. Halos lahat. Mga mata na puti. Mga matang bilog. Mga matang isa lamang. Mga matang nakabaon sa ilalim ng noo na hindi tao. Sa isang iglap ay napunta sa kanya ang pansin ng gutom. At sa isang iglap ding iyon, naisip kong iyon ang pinili niyang huling gawain. Maging pain. Maging harang. Maging matandang hindi tumakbo ng mas maaga dahil alam niyang darating ang gabing ito. Tumakbo ako ng mas mabilis. Papalapit sa palayok. Mula sa singaw nito ay parang may mga bulong na lumalabas. May mga pangalan. May iyak ng sanggol. May tawa ng babae. May mahinang dasal ng mga taong natutulog. Pinipilit ako nitong huminto. Pinipilit akong sumilip sa loob. Ngunit hindi ako tumingin. Hindi ko ibibigay sa kanya ang aking mata. Nakarating ako sa tabi ng palayok. Mainit ang paligid nito. Hindi init ng apoy, kundi init ng buhay na kinatas. Parang may humihinang dibdib sa loob. Itinaas ko ang pako.
At sa sandaling iyon may humawak sa pulso ko. Ang lalaking nakabarong. Ang huwad na lolo. Naroon na siya sa aking likod nang hindi ko narinig. Ngumiti siya. Tumutuklap ang balat sa pisngi. Sa ilalim ay maitim na hibla na gumagalaw na parang pugad ng uod. Ako ang una mong dugo. Sabi niya. Sa akin ka dapat sumunod. Halos hindi ko maitaas ang kamay ko sa lakas ng kapit niya. Mainit ang hininga niya sa mukha ko. Hindi amoy patay. Amoy iyon ng mga pagkaing inilabas ng marami ngunit walang sinumang dapat kumain. Handa ng gutom. Pista ng kabulukan. At sa pagitan ng kanyang mga ngipin ay nakita ko ang hibla ng laman ng kung anumang huli niyang kinain. Hindi kanya lolo. Pilt kong sabi. Lalo siyang ngumiti. Ngunit kilala ako ng dugo mo. Iyon ang gusto nila. Hindi lamang laman, kundi pagkilala, pagtanggap, pagpapasok, maging sa alaala, maging sa pangalan, maging sa angkan. Biglang may humampas sa kanya mula sa gilid. Ang tunay kong lolo. Ang bangkay na lalaki mula sa siwang ng kampanaryo. Hindi ko alam paano siya nakaabot ng ganoon kabilis. Ngunit sumalpok siya sa huwad na anyo na parang bugso ng lupa mula sa ilalim ng puntod. Nagkabuhol ang dalawa sa paanan ng palayo. Nagpalitan ng kagat at mga kamay. Parang dalawang bersyon ng isang kasaysayan na matagal nang hinihintay ang sandaling maglaman ang isa lamang. Ngayon, sigaw ng tunay kong lolo. Hindi ko na inisip. Isinaksak ko ang pako sa gilid ng palayo. Sa unang tama ay tumunog ito. Parang kampana rin. Matalas. Masakit sa tenga. Sa ikalawang saksak ay may bitak na kumalat. Mula sa manipis na guhit ay may sumirit na singaw na kulay dugo. Sa ikatlong saksak ay sumabog ang palayo. Hindi sa apoy, kundi sa boses. Libo-libong boses ang sabay-sabay na sumingaw mula sa loob. Mga hiyaw, mga dasal, mga pangalan, mga tawag ng ina, mga huling hininga, mga sanggol na hindi na naiduuyan. Mga matandang pinilit mumiti sa harap ng gutom. Lahat iyon ay sumabog sa hangin na parang matagal na ikinulong sa kumukulong sisidlan. Napatakip ako ng tenga. Napapikit. Naramdaman ko ang mainit na likidong tumalsik sa mukha ko. Sa braso ko. Sa dibdib ko. At nang buksan ko muli ang mga mata ko, nagbago ang lahat. Huminto ang awit. Huminto ang tambol. Huminto ang hagikik. Ang mga aswang ay sabay-sabay na napasigaw. Hindi sa galit lamang, kundi sa sakit. Sa bawat isa sa kanila ay tila may kung anong puwersang humahatak palabas. May babaeng humaba ng humaba ang leg hanggang napunit ito sa sariling bigat. May lalaking natuklap ang balat at naiwan ang maitim na katawan na walang tiyak na hugis. May batang hati ang panga na sumisigaw habang may lumalabas na usok sa bibig. Ang mga nakaitim na tagasilbi ay nagsiwasak na parang tuyong tela na sinindihan ng apoy mula sa loob. At ang matandang babae sa gitna ng lahat ay tumingin sa akin. Sa unang pagkakataon ay walang ngiti sa mukha niya. May galit. May put. May gutom na naubusan ng sisidlan. Sumpain ka. Mahina niyang sabi. Sumugod siya. Ngunit bago pa siya makalapit sa akin, ay may isang malaking anyo ang humarang. Si Jezabel. Duguan. Sugatan. Halos hindi na makatayo ng tuwid. Ngunit naroon pa rin. Ibinuka ng matandang babae ang bibig niya. Napakalawak. Lumampas sa panga. Lumampas sa mukha. Parang isang siwang na gusto akong lamunin. Ngunit si Jezabel ang nasa pagitan namin. Inilagay niya sa sariling bibig ang rosaryo. Pinulupot sa kamay. At niyakap ang matandang babae. Parang magkapatid. Parang magkumare. Parang dalawang matandang matagal nang may alam sa tunay na utang ng baryo. At saka sila sabay na bumagsak sa bitak ng lupa sa tabi ng puntod. Hindi malalim sa una. Ngunit sa sandaling sumalpok ang kanilang mga katawan, gumuho ang lupa. Bumuka. Parang bibig na mas matanda pa sa lahat. At nilamon silang pareho. Sumigaw ako. Hindi ko alam kung narinig ng sinuman. Sa paligid ko ay tumataas ang sigaw ng mga nilalang na nawawalan ng anyo. Ang tunay kong lolo ay nakaluhod sa tabi ng wasak na palayo.
Unti-unti nang naghihiwalay ang kanyang mga buto. Unti-unti nang nagiging lupa ang kanyang dibdib. Tiningnan niya ako. May kapayapaan na sa mukha niya. Sa unang pagkakataon mula nang makita ko siya. Tapos na. Mahina niyang sabi. Hindi lahat. Tama na ang iyong kaya. Ano ang mangyayari sa baryo? Tumingin siya sa silangan. Noon ko lamang napansin. May manipis na linya ng maputlang kulay sa dulo ng langit. Hindi pa araw. Ngunit paparating. Magigising sila sa amoy. Sa bakas. Sa kawalan. May ilan na magsisinungaling. May ilan na aamin. Ngunit matatapos ang handaan. Nasa kanila na kung paano haharapin ang gutom na pinayagan nila. Naramdaman kong tumulo ang luha ko. Pagod. Takot. Lungkot. Galit. Lahat sabay-sabay. Si Jezabel. Napapikit siya. Pinili na niya ang sagot niya matagal na. Nais kong tumakbo sa gumuho na lupa. Nais kong hukayin. Nais kong hanapin siya. Ngunit sa paligid ay nagsisimula ng bumagsak ang mga nilalang. Isa-isa. May natutunaw sa anino. May nagiging abo. May bumabagsak na parang tuyong kahoy. May hinahatak ng mga kamay ng mga patay pabalik sa bukas na nitsyo. Ang huwad na lolo ay nakahandusay sa tabi ng wasak na palayo. Wala ng balat. Wala ng hugis. Isang kumikislot na maitim na bunton na humihinga pa ng kaunti. Dahan-dahan iyong bumapang palayo. Patungo sa mga ugat ng puno. Patungo sa mas makapal na anino. Tinaas ko ang itak ni Jezabel. Lumapit. At sa huling natitirang lakas ko, ibinaon ko iyon sa gitna ng gumagalaw na bunton. May sumirit na maitim na singaw. May boses na parang sabay-sabay na paghinga ng daang bibig. At pagkatapos ay wala. Ganap na wala. Ang tunog ng gabi ay biglang nabawasan. Parang may malaking bagay na matagal na nakadagan sa baryo at sa wakas ay inalis. Hindi naging payapa agad. May mga ungol pa ng mga patay. May pagbagsak pa ng kahoy. May huni ng ibon na nagulat sa napakaagang ingay. Ngunit iba na ang hangin. Wala na ang matamis na amoy. Wala na ang singaw ng pinakuluang laman. Wala na ang imbitasyon. Tumingin ako sa paligid. Ang mga nakagapos sa poste ay nakahandusay pa rin sa gilid ng clearing. Agad akong tumakbo papunta sa kanila. Ang matandang lalaki ay buhay pa. Mahina. Halos mawalan na ng ulirat. Ang binatang babae ay umiiyak ng tahimik. Ang bata ay nanginginig na parang nilalamig ng maraming araw. Tinanggal ko ang tali nila. Namamanhid ang mga daliri ko. Pero nailabas ko sila sa poste. Nang alisin ko ang dahon sa bibig ng bata, hindi siya sumigaw. Yumakap lamang siya sa aking baywang at tuluyang humagulgol. Sa unang sikat ng araw, nagsimula nang dumating ang mga tao mula sa baryo. Hindi lahat sabay-sabay. Paisa-isa. May mga lalaking may dalang gulok. May mga babaeng may rosaryo. May mga matandang hindi makatingin ng diretsyo sa clearing. Nakita nila ang mga bakas. Ang mga basag na pinggan. Ang natumbang mga kandila. Ang mga nitsyo na bukas. Ang damuhang puno ng maitim na likido. Ang mga taong nailigtas. At ang gumuho na lupa sa tabi ng puntod. Walang nagsalita agad. Wala ring lumapit agad sa akin. Parang takot silang marinig ang katotohanan kapag may nagsimulang magsalita. Sa huli ay ang matandang lalaking nakausap ko noon sa kanto ang unang lumakad palapit. Tiningnan niya ang paligid. Tiningnan ako. Tiningnan ang langit na papaliwanag na. At saka siya lumuhod sa lupa. Hindi sa harap ko, kundi sa harap ng gumuho na lugar kung saan nawala si Jezabel. Isa-isa, ang iba ay sumunod. May mga umiyak. May mga humikbi sa ilalim ng hininga. May mga tumungo lamang na parang nabunutan ng butong matagal nang nakabaon sa lalamunan. Kinailangan ng buong umaga upang ayusin ang mga nasugatan. Kinailangan ng buong tanghali upang isara ang mga bukas na nitsyo. Kinailangan ng ilang araw upang hukayin ang bahagi ng gumuho na lupa. Natagpuan nila si Jezabel sa ikatlong araw. Mahigpit pa rin ang yakap niya sa kalansay ng matandang babae. Parang hindi sila naghiwalay hanggang sa huling sandali. Magkasama silang ibinaon. Hindi sa iisang kabaong. Ngunit sa iisang lupa.
Malayo sa dating lugar ng handaan. Malapit sa kapilya. May dasal. May luha. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may mga tao sa baryo na umiyak ng malakas para sa patay. Walang nagtangkang patahimikin sila. Walang natakot sa tunog ng dalamhati. Dahil tapos na ang panahong iyon. Bago ako umalis ng Guimaras, binisita ko ang bahay ni Jezabel sa huling pagkakataon. Nandoon pa rin ang altar. Nandoon pa rin ang lumang litrato. Ngunit iba na ang pakiramdam ng loob. Luma pa rin ang kahoy. May amoy pa rin ng langis at alikabok. Ngunit wala na ang matamis na kabulukan sa hangin. Wala na ang bigat sa kisem. Wala na ang pakiramdam na may nakikinig mula sa likod ng dingding. Sa ibabaw ng altar ay may bagong larawan ni Jezabel. Hindi siya nakangiti ng malaki. Ngunit malambot ang mukha niya roon. Parang sa wakas ay nakatulog din ng maayos. Sa tabi ng larawan ay may isang maliit na mangkok ng asin. At ang rosaryo niya. Putol na ang isa sa mga butil. Kinuha ko ang putol na butil at ibinulsa. Wala nang pumigil. Wala nang boses na bumulong. Wala nang yabag sa bubong. Paglabas ko ng baryo, napansin kong ang mga bata ay naglalaro na ulit sa daan. May dalawang asong nag-aaway sa buto ng isda. May babaeng tumatawa habang nagsasampay ng damit. May lalaking nag-aayos ng bubong nang hindi pa balik-balik ang tingin sa mga puno. Hindi nangangahulugan na nakalimot na sila. Hindi rin nangangahulugan na nawala ang lahat ng takot sa isang gabi lamang. May mga sugat na hindi agad nagsasara. May mga lihim na hindi agad nawawala. Ngunit iba ang takbo ng liwanag sa baryo. Parang may bagay na tumigil sa pagyuko. Pagbalik ko sa amin, hindi ko sinabi ang buong nangyari sa aking ina. Sinabi ko lamang na namatay si Jezabel na matapang. At na ang baryo ay kailangang maghilom. Hindi ko rin sinabi sa kanya ang tungkol sa sulat. Hindi ko na yon kailangang sabihin. Sa ilang bagay, sapat nang malaman mo na nalampasan mo ang patibong. At sapat na ring may ilang patay na piniling iligtas ka sa halip na isama ka sa sarili nilang dilim. Lumipas ang mga buwan. Minsan sa gabi, kapag tahimik ang paligid, naaamoy ko pa rin ang napakahinang halo ng mangga at lumang kandila. Minsan nagigising ako dahil pakiramdam ko ay may marahang katok sa kahoy. 3 beses. Ngunit kapag sinusuri ko ang pinto, wala naman. Minsan kapag humahawak ako sa peklat sa sakong ko, malamig pa rin ito kahit mainit ang panahon. Paalaala. Hindi sumpa. Paalaala lamang. Makalipas ang 1 taon, may dumating na balita mula sa baryo. Hindi na raw muling nagkaroon ng pagkawala tuwing tag-init. Wala nang iyak ng sanggol sa ilalim ng bahay. Wala nang dila sa bubong. Wala nang mga paang pabaliktad sa tapat ng bintana. At ang dating clearing sa likod ng sementeryo ay tinamnan nila ng bagong puno ng mangga. 10. Isa para sa bawat buhay na kinitil ng mga taong pinayagang mamahay ang gutom. Isa para sa bawat taong natagpo ang wala ng boses sa kasinungalingan ng baryo. At isa para kay Jezabel. Tuwing maaalala ko siya, hindi ko unang naaalala ang kanyang malamig na kamay. Hindi ang kanyang paos na boses. Hindi ang takot sa mata niya noong kumatok ang nilalang sa pinto. Ang unang bumabalik sa akin ay ang tindig niya sa bungad ng kampanaryo. Payat. Sugatan. Matanda. Ngunit hindi umurong. May mga tao talagang buong buhay na tahimik lamang. Mabagal magsalita. Mahilig maglagay ng asin sa bintana. At akala mo ay ordinaryong matanda lamang sa dulo ng baryo. Hanggang dumating ang gabi na kailangan nilang tumayo sa pagitan mo at ng gutom ng mundo. At doon mo malalaman kung gaano kalaki ang isang buhay na akala mo ay maliit lamang. Minsan iniisip ko pa rin ang tunay kong lolo. Kung gaano katagal siyang naghintay sa malamig na pagitan ng lupa at alaala. Kung ilang beses niyang narinig ang kampana sa isip niya ngunit walang kamay na makahila. Kung ilang gabi niyang nakita ang handaan at hindi niya mapasok. Marahil iyon ang dahilan kung bakit hindi ako hinayaang malunod sa takot. May ilang dugo na hindi pumapayag na tapusin ang kwento sa maling lamesa. May ilang patay na mas marunong magmahal kaysa sa maraming buhay. At may ilang baryo na kailangang harapin muna ang pinakabulok nilang lihim bago muling matutong huminga ng tuwid sa umaga. Kapag sumasapit ang tag-init ngayon at may naamoy akong nahinog na mangga na tinamaan ng araw, palagi kong naaalala ang Guimaras. Hindi ang dagat. Hindi ang bakasyon.
Hindi ang tanawin, kundi ang gabing ang buong baryo ay nakinig sa kampana. Ang gabing ang mga patay ay bumangon hindi upang manakot, kundi upang singilin ang mga matagal ng nanlamon. Ang gabing ang isang matandang babae sa dulo ng baryo ay pumili na maging wakas ng isang handaan na hindi dapat nagsimula. At sa tuwing naaalala ko yon, hindi na ako tumitingin agad sa bintana kapag may marahang katok sa gabi. Hinahayaan ko muna ang sarili kong makinig. Huminga. At tandaan na may mga tawag na hindi dapat sagutin. May mga handang hindi dapat upuan. At may mga ngiting kapag sumobra ang lapad, hindi na galing sa tao.